Si Yu ay isang lalaki na idol si Daniel Padilla, at isa siyang 15 taong gulang na gustong manloko sa paraan na nais niya sa lahat ng bagay sa buhay. Dahil sa kanyang pag-uugali, ang kanyang ama ay umalis para bumili ng pagkain at nagpa siya na hindi na bumalik. Buti na lang at nabiyayahan siya ng kagwapuhan gaya ng kanyang idol at madiskarteng pag-uugali. Iniisip ng mga babae na siya ay heartthrob ngunit sa katotohanan, siya ay isang lalaking manloloko na may supernatural na kapangyarihan sa paglipat ng katawan. Sa mundong ito, kapag ang ilang mga bata ay naging mga teenager, nakakakuha sila ng mga supernatural na kakayahan na tumatagal sa buong taon nila bilang teenager, at nawawala kapag sila ay nasa hustong gulang na. Mula pagkabata, gusto niyo na isipin na siya ay astag at nakakaangat sa lahat. Kapag siya ay naging isang binatilyo, natamo niya ang supernatural na kakayahan ng sumanib sa katawan ng ibang tao. Gayunpaman, may ilang mga limitasyon. Halimbawa, 5 segundo lang siyang pwedeng sumanib, at habang ginagawa niya iyon, babagsak ang sarili niyang katawan, at magmumukhang tulog siya. Pagkatapos ng 5 segundo, pilit na bumabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang sariling katawan. Sa paglipas ng mga taon, natutunan niyang gamitin ang kakayahang ito sa maraming paraan, kabilang ang pagkuha ng sagot sa isa sa pinakamahalagang tanong na maaaring magkaroon ang isang lalaki, tulad ng ano ang pakiramdam na maging isang babae at magkaroon ng pambihirang figure. Ginagamit din niya ang kakayahang ito para maghayganti sa mga taong hindi niya gusto, sa pamamagitan ng pagsanib ng kanilang mga katawan at pakikipag-away. Ngunit higit sa lahat, ang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa kanya na mandayo sa kanyang klase, at ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang makakuha at mapanatili ang pinakamataas na marka sa anumang grado. Gamit ang kakayahan na ito, nagawa niyang makapasok sa isang pribadong mataas na paaralan para sa mga matatalino at naging numero 1 pa sa entrance exam. Sa araw ng kanilang opening ceremony, umakyat siya sa entablado upang magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng mga bagong estudyante, at iniisip ng lahat ng mga babae sa kanyang baitang na siya ay heartthrob, matalino, at kaakit-akit. Kaya naman, madalas siyang niyayang lumabas at nasisiyahan sa pagtanggi sa kanila, at pakiramdam niya na siya na si Daniel Padilla. Sa una, maaaring mukhang hindi lang siya interesado, ngunit sa totoo lang, nakatutok ang mga mata niya sa pinakamagandang babae sa paaralan, si Yomi. Isang araw, nagpa siyang sundan si Yomi at ang kanyang matalik na kaibigan na si Michelle sa kanilang pag-uwi. Habang humihinto sila sa pagtawid sa kalye at nag-uusap sa isa't isa, sumanib si Yu kay Michelle at tumatakbo palayo kay Yomi hanggat kaya niya sa loob ng 5 segundo sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, sinaniban niya ang isang driver ng truck, at ibabangga niya ang sasakyan kay Yomi. Ngunit bago mabangga si Yomi ng truck at magkatawang tao sa ibang mundo, si Yu ay bumalik sa kanyang katawan at kumilos bilang isang bayani sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya, at pagliligtas sa kanyang buhay. Hindi nagtagal, pumunta si Michelle sa kanila at tinanong sila kung okay lang sila. Sinuri ni Yu ang driver upang matiyak na ligtas din ang ito at walang anumang nasaktan sa insidente. Pinasalamatan siya ni Yomi sa pagliligtas sa kanyang buhay at sinabing pupunta sila sa sikat na lugar ng Pancake House at inalok siyang sumama. Gumagamit si Yu ng reverse psychology at sinusubukang kumilos ng magalang at mahiyain, at dahil dito ay nagpa siya si Michelle na umuwi sa pag-asa na hayaan ang kanyang matalik na kaibigan na gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama si Yu. Pagkaraan ng hapong iyon, nagpunta sina Yu at Yomi sa tindahan ng pancake at sabay na kumain. Tinanong siya ni Yomi kung gusto niyang lumabas muli kasama niya pagkatapos ng klase, at tinanggap niya ang alok na may ngiting parang may masamang plano sa mga mata nito. Kinabukasan sa paaralan, nakatanggap si Yu ng mensahe mula kay Yomi na hihintayin siya nito sa labas. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ng presidente sa opisina ng Student Council. Pagdating doon, ipinakilala ng presidente ang kanyang sarili bilang si Yom-ora, at sinabi na hiniling sa kanya ng mga nakatataas na gawin muli ni Yu ang entrance exam, dahil siya ay hinihinalaang nandayo. Kung tumanggi siyang kumuha ng pagsusulit or makakuha ng mas mababa sa 90% na marka, siya ay mapapatalsik sa paaralan. Nang marinig ito, sinabi ni Yu na ito ay hindi makatwiran, ngunit walang ibang pagpipilian, nagpa siyang subukan ito at dayin ang sagutang papel sa mga kamay ng presidente. Magsisimula na ang pagsusulit, at sa pagiging hindi matalino, hindi niya alam ang alinman sa mga sagot. Kaya, ginagamit niya ang kanyang kakayahan at sumanib sa katawan ni Yom-ora.
Pero laking gulat niya, sa halip na answer sheet, ang hawak niya ay isang magazine, at pagkatapos ay pinupunit niya ito dahil sa galit. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang katawan, nagtataka ang presidente kung ano ang nangyari, at sinabi niya sa kanya, na tila bigla na lang niyang pinunit ang answer sheet. Pagkatapos, isang maputlang blonde-haired na batang babae ang nagpagulat kay Yo sa pamamagitan ng paglitaw mula sa kanyang likuran gamit ang kanyang camcorder. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Student Council President ng isa pang paaralan na tinatawag na Star Ocean Academy, at ang pangalan niya ay Now, at sinabing sa wakas ay nahuli niya itong nagsisinungaling. Ipinakita niya sa kanya ang footage ng kanyang katawan na natutulog at sinabing ngayon lang daw, nakita niyang pinunit ni Yamora ang answer sheet, ngunit sa totoo lang, nakasubsob ang ulo niya sa mesa. Bukod doon, nag-record siya ng ilang iba pang footage pati na rin ang paggawa nito sa nakaraan sa panahon ng pagsusulit. Nanlaban si Yo sa pagsasabing may ganitong sakit siya kung saan nakakatulog siya bigla at wala siyang magawa tungkol dito. Ngunit ipinakita ng babae ang kanyang medikal na ulat mula sa entrance exam, at sinabi na walang nabanggit na ganoong kondisyon doon. Nagsimulang magpanik si Yo at tumakbo palayo sa silid, tinakbuhan ng isang lalaking may salamin na tila kasama ni Now. Tumakbo si Yu palabas ng paaralan at papunta sa kalye hanggang sa lumiko siya. Biglang may bumagsak sa tindahan sa likuran niya, at lumingon siya sa likod, iniisip kung ano ang nangyari. Nagsimula siyang tumakbo pasulong, at may bumagsak sa tambakan ng basura sa tabi niya, na lalong nagpapanik sa kanya. Sa huli ay nakarating siya sa tabing ilog at huminga saglit, ngunit lumingon siya upang makita ang lalaking may salamin na nakatayo sa kabilang dulo ng kalsada na nakatingin sa kanya. Tumakbo ang lalaki at agad na lumipad sa ere kasama si Yo sa kanyang mga bisig, lumulutang sa ibabaw ng ilog na parang maliit na bato hanggang sa bumagsak sila sa kabilang panig ng pampang. Tinanong siya ni Yo kung ano ang ginagawa niya, at ipinaliwanag ng lalaking may salamin na mayroon siyang supernatural na kapangyarihan na tinatawag na charge na nagbibigay daan sa kanya na tumakbo ng napakabilis sa isang direksyon. Ngunit hindi niya ito makontrol ng maayos, at patuloy niya paring hinahasa ang kanyang kapangyarihan. Nagtataka si Yo kung anong klaseng defective technique iyon at tinanong niya kung bakit niya siya hinahabol. Sa sandaling iyon, dumating si Now sa eksena at sinabi na gusto nilang lumipat siya sa kanilang academy kahit na siya ay teenager. Sinabi niya kay Yo na maraming tao sa mundong ito ang katulad niya na may mga supernatural na kakayahan, ngunit ang mga kapangyarihang ito ay isang sakit, at mawawala ang mga ito kapag siya ay tumanda na. Sa kanilang academy, binabantayan nila ang mga tulad niya upang matiyak na hindi nila aabusuhin ang mga kakayahan na ito, at magdulot ng kaguluhan sa mundo. Kaya hanggang sa mawala ang kanyang kapangyarihan, mananatili siya sa kanilang academy, at nakuha na niya ang pag-aproba ng kanyang tagapag-alaga. Nagtataka siya kay Yo kung bakit niya sinubukang mandaya gamit ang kanyang kakayahan, kahit na siya ay medyo gwapo, at kinukutsa siya ng kaunti. Nagalit si Yo at sinubukan siyang hampasin, ngunit bigla siyang naging invisible at binugbog siya na parang punching bag. Tinanong ni Yo kung ang kanyang kakayahan ay invisibility, ngunit ang lalaking may salamin na si Takajo ay nagpapaliwanag na ang kakayahan ni Now ay ginagawa siyang hindi nakikita ng isang tao lamang na kanyang pinili, habang siya ay mukhang normal sa iba. Bago siya pakawalin, sinabi rin ni Now sa kanya na sasama siya sa kanila sa Student Council, dahil maaaring maging kapaki-pakinabang ang kakayahan niya sa paghuli sa ibang tao na may supernatural na kapangyarihan tulad nila. Kinagabihan, naglalakad si Yu pauwi at sinalubong siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Ayane. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang magandang balita at sinabi sa kanya ng kanilang tiyuhin na pareho silang nakakuha ng mga scholarship mula sa Star Ocean Academy, at malapit na silang lumipat doon. Para ipagdiwang ang okasyong ito, gumawa si Ayana ng omelette rice para sa kanilang dalawa na may kasamang sarsa ng pizza at ketchup. Sinabi ni Ayana na namiss niya talaga kung paano gumawa noon ng pagkain ng nanay nila. Si Yo ay malungkot na tumingin sa ibaba at sinabi sa kanya na huwag pag-usapan ang tungkol sa kanya, na sinasabi kung paano pa rin siya galit sa kanya dahil sa pagtatapon sa kanila ng kanilang tiyuhin pagkatapos ng diborsyo. Sinabi ni Ayana na gusto pa rin niya na magkaayos sila, at habang pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya, sinabi ni Ayana na naramdaman niya kamakailan na may parang iba na rin silang kasama sa kanilang pamilya. Ngunit sinabi ni Yo na silang dalawa lang ang magkapamilya, at sinabihan siyang itigil ang paghahalo ng mga panaginip sa katotohanan.
Pagkatapos nito, tinapos ni Ayana ang kanyang gabi sa pamamagitan ng panonood ng ilang bituin gamit ang kanyang teleskopyo, at sinabihan siya ni Yo na manood ng ilang palabas sa gabi gaya ng Batang Quiapo or kung ano paman dahil isa itong subok at totoong paraan ng paglilibang. Kinaumagahan, lumipat sila sa kanilang bagong tirahan sa loob ng akademya, at talagang masaya at nasasabik si Ayana na magkaroon ng malaking silid na matitirhan. Nang maglaon ng hapong iyon, lumabas si Yo kasama si Yomi at sinabi sa kanya ang tungkol sa paglipat, at sinubukan niyang ipaunawa na gusto pa rin niyang lumabas kasama niya, nang hindi inaamin. Ngunit sinabi ni Yomi na naiintindihan niya at magalang na binastad siya, at ito ay naglalagay kay Yo sa malaking pagkabigla. Kinagabihan, pumasok si Nanao at Takadjo sa kanilang bagong silid para tulungan silang mag-ayos. Tinukso nila si Yo at ipinakilala ang kanilang sarili sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at nagsimulang tulungan silang mag-ayos ng kanilang mga gamit. Si Nao ay nagpapakita kay Ayana ng ilang mga trick gamit ang kanyang mga kapangyarihan at naging tunay na mabuting kaibigan sa kanya. Sa sandaling umalis ang kanilang bisita, naghapunan sina Yo at Ayana, at si Yo ay may nostalgic na panaginip kung saan pakiramdam niya ay nagkaroon din siya ng kapatid bukod kay Ayana, at iniisip niya kung naimpluwensyahan lang siya nito. Kinabukasan, naghanda si Yu para sa kanyang unang araw sa kanyang bagong paaralan, at bago siya lumabas, nag-impake si Ayana sa isang lunchbox ng kanyang hindi paboritong omelette rice na may sarsa ng pizza. Paborito niya ito noong bata pa siya, pero matagal na siyang naumay dito. Sa paaralan, binati siya ni Nanao at Takadjo, at tinanong sila ni Yu kung lahat ng tao sa paaralan ay may supernatural na kapangyarihan. Sumagot si Takadjo na karamihan sa mga mag-aaral ay inaasahang magkaroon ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon, or nagsisimula pa lamang na magpakita ng mga palatandaan nito. Sinabi ni Nao na ilang panahon na ang nakalipas, kapag may natatagpuan sila na may supernatural na kapangyarihan, kukunin nila ang mga ito at ipapadala sa mga laboratorio upang magsagawa ng kakilakilabot na mga eksperimento sa kanila. Ngunit pagkatapos ay isang partikular na tao ang nag-set up ng sistemang ito upang protektahan ang mga batang ito. Sinisikap ni Yon na intindihin ito ng madali sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi ito maaaring maging napakasama, ngunit sinabi ni Nao na ang kanyang nakatatandang kapatid ay isa sa mga bata na nawalan ng bait na sumailalim sa eksperimento. Tinanong siya ni Yo kung bakit nila pinapagamit sa kanya ang kanyang kapangyarihan sa labas ng paaralan bilang miyembro ng Student Council, at ipinaliwanag ni Nao na ang kanilang trabaho ay hanapin ang mga ganoong bata at iligtas sila, or bigyan ng sapat na babala na huwag gamitin ang kanilang kapangyarihan sa labas ng pasilidad para sa kanilang sariling kaligtasan. Babayaran siya para sa gawaing ito, at dahil siya ay may nakababatang kapatid na babae, tiyak na magagamit niya ang ilan sa mga perang makukuha niya. Tinanggap ni Yu ang alok at pagkatapos ay pumunta sa kanyang bagong klase at ipinakilala ang kanyang sarili sa lahat. Sa palagay niya ay magagawa rin niyang kumilos ng astag dito, ngunit pagkatapos ay napansin niya si Nanao at Takadjo na parehong nasa kanyang klase, at sinisira nito ang kanyang mga plano na kumilos na mala Daniel Padilla dito. Sa oras ng tanghalian, tinanong ni Yu si Takadjo kung paano naging Student Council President si Nao sa kanyang unang taon sa paaralan. Sinabi ni Takadjo na ang posisyon ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral, at ito ay kadalasang ibinibigay sa mga mabilis na gumawa ng isang aksyon na may responsibilidad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kakayahan. Pagkatapos nun, pumunta silang dalawa sa cafeteria para bumili ng sandwich dahil sawa na si Yo sa pagkain ng matamis na omelette rice. Ang buong lugar ay talagang masikip, kaya nagpa siya si Takadjo na gamitin ang kanyang kakayahan at para makapunta kaagad sa counter ng pagkain, inihagis ang pera, kumuha ng 4 na masarap na sandwich, at binasag ang bintana sa kabilang panig. Pagkatapos ay pumasok siya mula sa likod ni Yo, inabot ang mga sandwich, at ipinahayag na palagi siyang nagsusuot ng magaan na baluti sa ilalim ng kanyang uniforme upang maiwasan ang kanyang sarili na masugatan ng husto. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa kanilang klase at sabay na kumain. Tinanong siya ni Yu tungkol kay Nao at kung bakit tila nag-iisa siya. Sinabi ni Takadjo na ang kanyang kapangyarihan ay hinahayaan lamang siyang hindi makita ng isang tao, at nangangahulugan iyon na kung lalaban siya gamit ang kanyang kapangyarihan sa lahat, lumalabas na parang nananalo lang siya sa ibang tao ng walang pagtatanggol, at ito ay nagbibigay sa kanya ng masamang imahe sa lahat ng mga mag-aaral. Hindi nagtagal, lumapit si Nao sa kanila at sinabing darating ang kanilang katuwang, at baka may bagong misyon sila.
Pumunta silang lahat sa opisina ng student council, at napansin ni Yu ang isang malaking mapa ng lungsod sa mesa sa gitna. Biglang pumasok ang isang lalaking may basang-basang buhok at inilagay ang kanyang daliri sa mapa. Sinabi niya na ang lugar ay ang Amba High School, at ang kanyang kapangyarihan ay psychophotography, at pagkatapos ay umalis siya nang walang nang sinasabi. Tinanong ni Yu ang iba kung tungkol saan iyon, at ipinaliwanag nila na ito ang kanilang katuwang, at tinutulungan niya sila sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang tao na may supernatural na kapangyarihan at kinilala rin ang kanilang mga kakayahan. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay hindi pumasok sa kanilang klase at pumunta sa Amba High School. Si Nao at si Takajo ay pumasok, at nagsimulang mag-imbestiga sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga estudyante tungkol sa anumang kakaibang nangyayari na maaaring napansin nila kamakailan. Pagkaraan ng ilang oras, tumakbo si Nao pabalik kay Yo at sinabi sa kanya na nakakita sila ng isang taong kainahinala, at hiniling sa kanya na sumanib sa kanilang katawan upang hanapin ang taong ito. Pareho silang tumakbo at nakita ang lalaki na tumatakbo bitbit ang kanyang bag. Ginagamit ni Yu ang kanyang kapangyarihan at kinuha ang kontrol sa kanya, at sinimulang itapon ang kanyang bag sa lupa. Nang matapos na ang kanyang kapangyarihan, hinarap ni Takajo ang lalaki at hinawakan siya habang hinahanap ni Nao ang mga nilalaman at nakahanap ng isang itim na sulat na may ilang mga larawan. Ito ay lumabas na isang larawan ng isa sa mga babae mula sa paaralan ng lalaki, at ang pangalawang larawan ay nagpapakita ng isang uri ng magandang bersyon nito kung saan makikita rin ang ilan sa panloob na damit. Tinanong nila siya tungkol dito, at sinabi niya na binili niya ang mga larawan, at pagkatapos na mabantaan, ipinahayag niya na nakuha niya ang mga ito mula sa isang lalaki na nagngangalang Yudo mula sa Class 2E. Matapos makuha ang impormasyon na ito, tumakbo sila sa klase at nalaman na si Yudo ang talagang presidente ng archery club sa paaralan. Si Nao ay pumasok sa kanyang locker at nakahanap ng 1 toneladang baluktot na ebidensya. Pagkatapos nito, pumunta sila upang salubungin siya ng mag-isa, at sinurpresa siya ni Nao sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanyang harapan. Sinabi ni Nao sa kanya ang tungkol sa lahat at tinanong kung bakit niya ito ginawa, at sinabi ni Yudo na kailangan niya ng pera upang gamutin ang isang sakit sa kanyang pamilya. Sinabi sa kanya ni Nao na hindi ito ang tamang paraan, at kung hindi siya titigil, siya ay malapit ng mahuli at ipapadala sa mga laboratorio upang maeksperimentuhan gaya ng nangyari sa kanyang kapatid. Kinukunan din siya ni Yudo ng isang mainit na larawan at sinubukan siyang i-blackmail, ngunit sinaniba ni Yu ang kanyang katawan at ibinalik ang larawan kay Nao. Pagkatapos ay itinutok ni Yudo ang isang arrow sa kanya at inatake siya bilang huling paraan, ngunit si Takajo ay sumugod na parang si Flash at nakuha ang arrow sa huling pagkakataon. Pagkatapos nito, pinasuko nila siya, at ang bagay-bagay ay naisaayos. Nang matapos iyon, bumalik silang lahat sa kanilang paaralan, at sa kanilang paglalakbay, si Yu ay nagtanong kay Nao tungkol sa kanyang kapatid, at kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos na dalhin siya sa mga siyentipiko. Sinabi ni Nao na hindi talaga ito lihim, at maaari nilang puntahan ang kanyang kapatid na magkasama bukas. Kinabukasan, pareho silang sumakay sa express train na sinundan ng bus patungo sa isang malaking ospital sa tuktok ng magandang bangin na may sariwa at magandang tanawin. Sa kanilang pagbibiyahe, kinuwento ni Nao kung kailan nagsimula ang lahat para sa kanya. Kakakuha lang niya ng scholarship para makapasok sa isang prestihiyosong middle school, at tulad ng ama ni Nayo at Ayane, hindi na bumalik ang kanyang ama mula sa kanyang pamimili ng gatas, at pinalaki siya ng kanyang ina kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Tom Ori. Si Tom Ori ay isang aspiring na gitarista na nahihirapang mapirmahan ang kanyang banda upang harapin ang isa sa mga pangunahing record label. Isang araw, tinawag silang dalawa ng kanilang ina at sinabing in-enroll niya sila sa isang boarding school. Tumugon si Tom Ori at nagtanong kung bakit niya ginagawa iyon at sinabing aalis din siya sa lalong madaling panahon, para makatulong sa kanilang pamilya. Bukod pa riyan, siya ay medyo madiskarte at mahilig tumugtog ng gitara. Hindi tulad ni Nao, na hindi man lang matalino or magaling mag-aral, ngunit ang kanilang ina ay lumuhad at yumuko sa lupa at tahimik na nagmamakaawa sa kanila na gawin ang kanyang sinabi. Nakaramdam ng kabagabagan at pagkabalisa, iginagalang pa rin ni Tom Ori ang kanyang ina at sumunod sa kanyang nais. Inihayag pa ni Nao na maganda ang bagong paaralang ito, ngunit kahit na nag-aral siya sa parehong paaralan, hindi niya nakikita ang kanyang kapatid ng matagal. Sa tuwing sasabihin niya ang paksa or sinubukang makipagkita sa kanya, pinapalibutan siya ng kanyang mga kaibigan at umaalis sila.
Ang tanging espesyal sa paaralang ito ay pagkatapos ng kanilang mga klase, kailangan niyang dumaan sa isang medikal na pagsusuri araw-araw. Lumalabas na ang kanyang kapatid ay na-diagnose na may supernatural na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na mag-vibrate ng hangin sa iba't ibang mga frequency. Habang siya ay nag-aaral sa paaralan, ang kanyang kapatid na lalaki ay dumaranas ng malupit na hindi makataong mga eksperimento, at nang makita niya ito pagkatapos ng mga taon, siya ay nasiraan ng isip at hindi na maalala kung sino siya or kung sino ang kanyang pamilya. Ang mga kaibigan na nakapaligid kay Now ay lumabas na mga peking estudyante na ipinadala ng mga siyentipiko upang ilayo siya, at siya ay pinananatili doon sa pag-aakalang may malaking posibilidad na magkakaroon din siya ng mga kapangyarihan tulad ng kanyang kapatid. Matapos masaksihan ang lahat ng ito, nawalan si Now ng kakayahang magtiwala sa sinuman at tumakas siya palayo doon. Hindi nagtagal, dumating sila sa ospital at pumunta upang makipagkita sa kanyang kapatid. Nakikita ni Yu kung paano siya nasiraan ng loob at hindi matatag. Sa palagay niya ay gumagawa siya ng musika sa pamamagitan ng pag-iyak ng malakas at pagpunit ng kanyang mga kumot at unan. Pagkatapos uminom ng kanyang pampakalma, siya ay namanhid, at ngayon ay dinala siya sa wheelchair upang makalanghap ng sariwang hangin. Sinabi ni Now na nawalan na siya ng pag-asa, ngunit ito ay hanggang sa nakilala niya ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya ngayon, at ginawa niya ang paaralang ito at pinapasok siya pati na rin ang pagsuporta sa kanyang kapatid, sa pamamagitan ng pagbabayad para sa kanyang medikal na pangangalaga sa ospital na ito ng libre. Sinabi ni Now na walang naghahanap ng lunas para sa kanyang kapatid na lalaki dahil para sa mga siyentipiko, ang mga taong may superpower ay tulad ng mga baterya, at kapag naubos ang isa, kumuha na lamang sila ng bago upang gawin ang kanilang mga eksperimento. Pagkatapos nito, napagpasyahan nilang umuwi na, at bumalik si Yo sa kanyang tirahan. Sinalubong siya ng kanyang kapatid, at gumagawa siya ng vegetable curry para sa kanilang hapunan. Kalaunan ng gabing iyon, sinabi ni Ayana sa kanya ang tungkol sa pagiging sabik na makita ang isang espesyal na kometa na dadaan sa Earth minsan bawat ilang daang taon. Kinaumagahan, nagising si Yo at pumasok sa paaralan, at ipinaghanda ni Ayana sa kanya ang isa pang lunchbox ng kanyang matamis na omelette rice. Sinabi ni Yo sa kanya na hindi na niya kailangang gawin ito para sa kanya dahil wala nang nagdadala ng pagkain sa tanghalian, at ang pagpunta sa cafeteria ay isang magandang paraan ng pagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Bahagya tumingin sa ibaba si Ayana ngunit pagkatapos ay sinabihan siya na kunin pa rin ito ngayon, dahil nagawa na niya ito. Pagkaraan ng araw na iyon sa paaralan sa oras ng tanghalian, pumunta si Yo sa cafeteria kasama si Takajo, at binibigyan niya silang pareho ng espesyal na pagkain gamit ang kanyang kakaibang kakayahan. Si Now ay nag-message kay Takajo para dalhin ang kanilang mga sarili sa opisina ng Student Council, dahil may bagong lead sa kanila ang collaborator nila. Pareho silang pumupunta sa opisina, at gaya ng dati, pumasok ang lalaking basa ang buhok, tumuturo sa isang random na kalye sa mapa, at sinabing sa pagkakataong ito ang tao ay may dalawang kapangyarihan, channeling at parakinesis, ang kakayahang makipag-usap sa mga patay, pati na rin ang kakayahang kontrolin ang apoy. Naging curious sila nito, at pumunta sila sa makipot na eskinita para hanapin ang taong ito na may dalawang kapangyarihan. Nagsagawa ng investigasyon si Now, at nakaharap ang isang babae na nagsabi sa kanila na nakakita siya ng isang matandang lalaki na humahabol sa isang sikat na influencer at singer na si Yuza. Nang marinig ang kanyang pangalan, napagtanto ni Yo na ito ang pangalan ng mga awit na sobrang iniidolo ni Ayana, at si Takajo ay napag-alaman na fanboy din ni Yuza. Lumalabas na isa siyang hardcore fan sa singer at sinusubaybayan siya sa lahat ng social media niya, kasama ang kanyang mga schedule. Sinubukan niyang mag-isip kung paano siya mahanap, at iminumungkahi na subukan nilang tawagan ang kanyang manager at hilingin sa kanila na mag-set up ng isang pulong, ngunit sinabi ni Now sa kanya na hindi siya ganoon kasikat gaya ni Taylor Swift para umikot ang mundo sa kanya, at walang paraan na hahayaan ng manager ang isang grupo ng mga high schoolers na makipagkita sa kanilang idolo. Nagpatuloy sila sa paglilibot at nakita ni Now ang isang kaina-hinalang lalaki na lumingon sa isang sulok at hinabol siya. Gaya ng inaasahan, bigla siyang inatake ng lalaki, inihagis siya sa lupa, at nagsimulang tumakbo palayo. Kinokontrol ni Yo ang kanyang katawan at hinayaan si Takajo na atakihin siya sa dingding, at nabali ang ilan sa kanyang mga buto. Pamatong si Now sa kanya at sinabi na kung gusto niyang tumawag sila ng ambulansya para sa kanya, dapat niyang sabihin sa kanya kung nasaan si Yuza at kung bakit siya tumatakas sa kanila.
Sinabi ng lalaki na sumusunod lang siya sa mga utos na hulihin siya sa ngalan ng Tayo TV. Dahil doon, pinaalis nila siya sa isang ambulansya at nilapitan sila bigla ng isang batang lalaki na pula ang buhok. Tinanong sila ng lalaki kung ano ang kanilang ginagawa doon, at sinabi ni Nao sa kanya na hinahanap nila si Yuza dahil sa tingin nila ay nanganganib siya at gusto nilang protektahan siya. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung paano nila nagawang talunin ang malaking lalaki, at sinabi ni Nao na mayroon silang supernatural na kapangyarihan na tulad din ni Yuza, at nagulat ito ng lalaking may pulang buhok. Tinanong ng lalaki kung paano niya nalaman iyon at sinabihan siyang patunayan ito. Si Nao ay naging invisible sa kanyang harapan upang patunayan ang kanyang punto. Pagkatapos ay dinala niya silang lahat sa isang silid sa ilalim ng lupa kung saan nakita nila si Yuza at ang isa pang lalaki. Si Takajo ay agad na nagsimulang maging super fanboy sa kanya, ngunit sinisipa siya ni Nao at nagsimulang magtanong sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yuza na mayroon siyang kondisyong medikal kung saan bigla siyang nakakatulog at madalas na nagigising sa ibang lugar. Napagtanto ni Nao na si Yuza ay may kakayahan upang tawagin ang mga patay na espiritu sa kanyang katawan, at nagtanong sa mga lalaki tungkol dito. Sinabi nila sa kanya na si Yuza ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Misa na nasawi sa isang aksidente. Sa sandaling iyon, kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Yuza, at nagsimula siyang kumilos na parang isang maangas na babae. Tinanong niya sila kung bakit nila siya pinag-uusapan sa mga estranghero at sinunog ang buong lugar, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga marshmallow sa kanyang harapan at huminahon. Nakipag-usap sa kanya si Nao at nalaman na kinokontrol ni Miza ang katawan ni Yuza gamit ang kanyang kapangyarihan, at sa paraang ito ay magagamit niya rin ang sarili niyang kapangyarihan sa pagkontrol ng apoy, at doon nalutas ang misteryo. Tinanong niya siya kung sino ang dalawang lalaki, at sinabi sa kanya ni Miza na sila ay mga kaibigan niya noong bata pa siya. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol sa kung bakit hinahabol nila si Yuza, at sinabi sa kanya ng mga lalaki na ito ay dahil sa smartphone na ito. Lumalabas na hindi sinasadyang naiuwi ito ni Yuza pagkatapos ng isang araw sa set, at naglalaman ito ng ilang mensahe mula sa ilang big shot na producer ng TV tungkol sa pandaraya at pagkukuha ng madaming pera, na madaling maaresto kung dadalhin siya sa pulisya. Pero hindi alintana na kung ibabalik niya man ito ngayon or hindi, hindi na siya makakabalik sa industriya dahil sa tiwaling network ng mga kriminal nito. Sinabi ni Miza na susunugan niya ang buong istasyon ng TV kung gagawin nila ito sa kanyang kapatid, ngunit si Nao ay nagsimulang makipagtalo sa kanya at sinabihan siyang huminahon maliban kung gusto niyang makulong ang kanyang kapatid. Sinabi niya na mayroon siyang plano na panatilihing ligtas ang kanyang kapatid na babae pati na rin upang makaganti, at sinabihan ang mga lalaki na kumuha ng ilang hindi masusunog na damit. Nang maglaon ng gabing iyon, tinawagan nila ang producer at pinabalik ni Yuza ang device sa kanya. Ngunit nang magsimulang kumilos ang producer ng kakaiba, si Miza ang pumalit sa kanyang katawan at sinunog ang dalawa sa kanyang mga tauhan sa gilid. Pagkatapos ay ginawa niyang saksakin ng isa sa mga bodyguard ang kanyang sarili sa binti, at ang huling isa sa kanila ay pinalipad sa isang iglap. Pagkatapos nito, lumakad siya pasulong, iniunat ang kanyang kamay, at pinaramdam sa producer ang ilang suntok at sipa at pinabasak siya sa lupa. Binyantaan niya siya at ibinato ang telepono sa kanya at sinabihan siyang huwag pipigilan ang kanyang kasikatan, kung hindi ay darating siya at hahanapin siya nito para iligpit, na pagkatapos ay nagpatakbo sa producer sa takot. Lumalabas na pinalitan ng mga kaibigan niya ang mga bodyguard, habang nakasuot ng fireproof na jacket para hindi niya masunog ang mga ito. Kinokontrol ni Yu ang pangatlong gwardya at inatake niya ang sarili kanyang binti, at hinarap ni Takajo ang pinakahuling gwardya. Sa wakas, tinapos ni Nao ang kalokohan ng producer at pinagmukhang may makadiyos na kapangyarihan si Miza. Kapag nalutas na ang usaping ito, sinabi niya sa kanya na ang paglipat sa kanilang akademya ang magiging pinakamahusay na paraan para protektahan si Yuza at kapag nawala na ang kanyang kapangyarihan, hindi na niya magagawang sakupin ang kanyang katawan. Si Miza ay ganap na ayos lang doon, ngunit ang lalaking may pulang buhok ay hindi sang-ayon. Hinihiling niya na magkaroon ng ilang huling mga salita sa kanya ng mag-isa at ipinagtapat ang kanyang damdamin sa kanya. Nakonsensya siya dahil nakaligtas siya sa aksidente sa motor na tumapos sa buhay niya, at gustong lumabas kasama niya, ngunit nagpa siya siyang tumanggi sa kanyang alok. Tinapik siya ni Miza at sinabihan siyang magpatuloy at ituwid ang kanyang buhay, at nagpas siyang lumipat sa Star Ocean Academy.
Sa paglaon, kapag ang lahat ng ito ay naayos na, si Yu ay naglalakad pa uwi at sinalubong siya ng kanyang kapatid gaya ng nakagawian na naghihintay sa kanya na kumain ng hapunan. Umupo sila, at sinabi sa kanya ni Yu ang tungkol sa pakikipagkita kay Yuza, at nagsimula siyang mag-fangirl lang tulad ng isang Swiftie. Sinabi niya sa kanya na baka lilipat na siya sa kanilang paaralan, at mas nasasabik si Ayana na makilala siya ng personal. Kinaumagahan, nagising si Yu para ipaghanda siya ni Ayana ng almusal, at ngayon ang pagkain ay isang French toast na gawa ni Ayana at may special na sarsa ng pizza. Matapos kainin ang lahat ng sobrang matamis na French toast sa kanyang lalamunan, si Yu ay nagmamadaling pumunta sa paaralan at nakipagkita kay Takajo. Lahat ng tao sa klase ay abala tungkol kay Yuza na lilipat sa kanilang paaralan, at iniisip ni Yu kung ano ang mangyayari kapag siya ay talagang pumasok. Maya-maya ay magsisimula na ang klase, at pumasok ang guro upang ipakilala ang kanilang bago at sikat na transfer student. Ang lahat ay nagsimulang magsaya para kay Yuza, at ito ay naging isang dance party bago silang lahat ay pinagalitan ng guro. Nagpapakyut si Yuza gaya ng dati at sinabihan silang lahat na tumahimik, at pagkatapos ay sinabing madalas siyang magpahinga dahil sa trabaho ngunit gustong-gusto niyang i-enjoy ang kanyang high school life kasama sila. Nakatakda ang kanyang upuan sa tabi ni Nao, at lahat ay nagsimulang dumagsa sa paligid niya na parang mga bata. Mamaya sa araw na iyon, si Nao ay lumalakad at sinabi na nakakuha sila ng isa pang lead at sinabi kay Yuza na sumama rin sa kanila. Pumunta silang lahat sa opisina ng student council, at gaya ng dati, pumasok ang lalaking basang-basa ang buhok at tumuturo sa ilang lugar sa mapa. Sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay may kapangyarihan ng telekinesis, at tinatanong sila ni Yuza kung tungkol saan ito. Sinabihan ni Yu ang tungkol dito, at sinabi ni Nao na sa tingin niya ay alam niya kung sino ang kanilang target batay sa lokasyon. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanilang lahat ang ilang footage ng isang lalaking nagngangalang Fumi mula sa baseball team ng Kanai Academy. Mukhang sikat siya sa mga batang manlalaro, at sinasabing malapit na siyang sumali sa malalaking liga sa kanyang kamakailang pagganap sa huling 3 laro. Mula sa kanyang slow-motion footage, nalaman ni Nao na ginagamit niya ang maling grip para sa uri ng bola na ibinabato niya, at pinaghihinalaan niya na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang bola sa himpapawid, pagkatapos nitong bitawan ang bola sa kanyang mga kamay para gawin ang mga nakakabilib na paghagis na iyon. Pagkatapos nun, pumunta silang lahat sa Kanai Academy at nagpakilala kay Fumi. Direktang sinabi sa kanya ni Nao na ihinto ang paggamit ng kanyang supernatural na kapangyarihan sa panahon ng kanyang mga laro, at mawawala ang kanyang kapangyarihan sa oras na makapasok siya sa mga Pro League at mapapaalis siya sa koponan, na tuluyang sisira sa kanyang karera. Sinabi ni Nao sa kanya na maglaro gamit ang kanyang sariling kakayahan, at sinabi ni Fumi na hindi niya maaaring paniwalaan ang lahat ng sinabi niyang iyon. Sinabi ni Nao sa kanya na huminto sa pag-arte at ipinakita sa kanya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging invisible sa kanyang harapan, at sa sandaling iyon, si Meza ang sumabat at nagpakita rin sa kanya ng apoy. Sinusubukan niyang panatilihing kalmado ito, at nag-spit si Meza sa lupa sa galit, at agad itong tinigtignan ni Takajo na parang gusto niya itong makuha. Ngunit sa parehong oras na iyon, napagtanto ni Takajo na hindi talaga kay Yuza iyon kundi kay Misa, at nagtataka sa mga kalunos-lunos na detalye nito. Samantala, sinabi sa kanya ni Nao na kung hindi siya titigil, mahuhuli siya ng mga autoridad at ipapadala sa mga siyentipiko na magsasagawa ng mga eksperimento sa kanya hanggang sa matuyo ang kanyang kapangyarihan. Tumingin sa kanya si Fumi na nag-aalinlangan, ngunit pagkatapos ay inalok siya ni Nao na maglaro ng baseball laban sa kanyang paaralan. Kung manalo si Fumi, hahayaan niya siyang gawin ang gusto niya sa kanyang kapangyarihan, ngunit kapag natalo siya, dapat niyang ihinto ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Tinanggap ni Fumi ang alok, at nagpasya silang magkita sa baseball field ng Star Ocean Academy sa tanghali sa susunod na linggo. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Yo si Nao kung mayroon silang mga gumagamit ng kakayahan sa kanilang koponan na maaaring tumama sa telekinetic ball ni Fumi. Sinabi ni Nao na wala silang anumang mga aktibong gumagamit ng kakayahan sa koponan, gayunpaman, para magawa ang mga bagay-bagay, sila mismo ang sasali sa koponan at gagamitin ni Yo ang kanyang kapangyarihan sa kanilang kalamangan. Sa susunod na linggo, lahat sila ay nagkikita sa field, at ang magkabilang koponan ay pumili laban sa isa't isa. Sinimulan nila ang laro, at sa una, pareho silang mukhang pantay.
Ang kanilang mga batter ay hindi makakatama sa mga pitch ng Ocean Academy, samantalang ang mga bola ni Fumi ay talagang madaya at talagang mahirap tamaan. Tinawag sila ni Now dahil sa pagiging mahina ng mga ito, at ang sarili niyang pitcher ay nagalit sa kanya, na sinasabing sinusubukan niya rin ang kanyang makakaya. Ngunit sa tuwing may nagagalit sa kanya dahil sa kanyang masamang sinasabi, tinatawagan niya si Yuzo para humingi ng tulong at pinapagamit niya ang kanyang raise power para mamotivate ang mga lalaki at maibalik sila sa laro. Sa panahon ng kanilang laro, napansin nila na ginamit ni Fumi ang kanyang kapangyarihan, at magaling din talaga ang catcher nila para makatch ang mga bola kahit wala itong kapangyarihan. Ang laro ay nagpapatuloy ng medyo matagal, at umabot ito sa mga huling puntos. Nagpasya si Now na hayaan ang kanilang koponan na gamitin ang ilan sa kanilang mga kapangyarihan upang pagandahin ang mga bagay-bagay, at sinabihan si Yo na sumanib sa kanilang batter upang makapuntos. Ginawa ni Yu iyon, ngunit ang kanilang catcher mula kanina ay namamahala upang makakuha ng isang punto pabalik sa pamamagitan ng pag-secure ng isang base. Ngayon na ang huling round, at si Takajo ay handa na sa paghampas. Sinabihan siya ni Now na tamaan ang bola, at pagkatapos ay gamitin ang kanyang kapangyarihan para mapuntahan ang unang base sa field. Ginawa iyon ni Takajo at bumilis siya ng napakabilis sa first base, at dahil sa wala siyang kontrol lumipad siya sa ere. Susunod, nagawa na rin ni Misa na matamaan ang bola, at sa huli, pagkakataon na niyo na tamaan ang bola para sa winning point. Tinanong niya si Now tungkol sa kung paano niya ito gagawin, at sinabihan siya nito na maglaro ng patas minsan sa kanyang buhay at tinawag siyang batter maker. Pagkatapos, lumakad si Yo sa batter area at sinubukan ang kanyang makakaya, pinamamahalaan na pigilan ang punto sa pamamagitan ng mga fouls. Ngunit sa huli, ginagamit ni Fumi ang kanyang kapangyarihan para maghagis ng makapangyarihang bola at hindi ito nataman ni Yo. Nabigo rin ang kanyang catcher na mas alo ito, na nagbibigay kay Mize ng pagkakataong tumakbo para sa home run, at nanalo sila sa laro. Matapos ang kanilang panalo, nakaramdam ng saya si Yo at nagtataka kung bakit ganoon ang naramdaman niya, at sumama kila Now. Pagkatapos ay sinabi nila kay Fumi na ihinto ang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan tulad ng ipinangako, at sinabi niya na gagawin niya ito. Pagkatapos ay ibinunyag ni Fumi na siya ay isang average na pitcher lamang, ngunit ang kanyang kaibigan na si Kato ay isang kamanghamanghang catcher na talagang makakapasok sa malalaking liga. Ngunit bilang kaibigan niya, nagpasya siyang manatili sa kanya, kahit na ang kanilang paaralan ay walang pinakamahusay na mga programa sa baseball. Nais niyang makapasok sa malalaking liga at may punta doon ang kanyang mga kaibigan. Gumagamit si Now ng Talk no Jutsu, at sinabihan siyang pasayahin ang kanyang kaibigan mula sa gilid, at sigurado siyang balang araw ay ipagmalaki siya nito at sasabihin sa iba na kaibigan niya ang kamanghamanghang manlalarong iyon. Kapag naasikaso na ang lahat ng ito, nangako si Fumi na hindi na muling gagamitin ang kanyang kapangyarihan at naglakad pabalik sa kanyang koponan. Sinabi ni Now kay Yo na saniban sandali si Fumi dahil gusto niyang magsagawa ng eksperimento. Ginagawa niya ito para sa kanya, gaya ng inaasahan, kinuha niya ang kanyang katawan sa loob ng 5 segundo at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sarili at nagtanong kung ano ang gusto niyang makita, at sinabi ni Now na kailangan nilang maghintay at makita ang mangyayari. Pagkatapos nito, umuwi si Yo sa bahay nila para kumain ng hapunan kasama ang kanyang kapatid na babae gaya ng nakagawian, at pinapanood ang bagong patalastas at anunsyo ng kanta ni Yuza. Makalipas ang ilang umaga, isa na namang araw na ang lahat sa kanilang klase ay nagtitipon-tipon kay Yuza na parang mga batang gusto ng candy. Sa kabilang banda, si Now ay ginagawa ang kanyang sariling mga trip at nakikinig ng musika gaya ng dati. Biglang lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga babae at kinaladkad siya palabas ng klase at dinala sa likod ng paaralan. Nagtataka si Yo kung tungkol saan ito at nagpas siyang sundan sila at tiktikan sila mula sa paligid. Nakikita niya ang mga babae na pinapalibutan si Now at itinutulak siya sa pader. Binugbog nila siya at pinabagsak sa lupa bago lumakad palayo. Lumabas si Yo at tinanong siya kung tungkol saan iyon, at sinabi niya sa kanya na madalas ay hindi gusto ng mga tao kung paano siya nakikipag-away simula nang una niyang nakilala ang mga ito, at naghihiganti sila sa kanya ng ganito. Naaalala ni Yo ang oras na binugbog niya siya sa tabing ilog at naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, ngunit sa tingin niya ay lubos na hindi patas na narito sila para sa ganito. Tinanong ni Yo kung bakit hindi siya lumalaban, at sinabi ni Now na wala siya sa mood makipaglaban, at napansin niyang nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanilang collaborator.
Nagpunta sila pabalik sa opisina ng student council at tinawag ang lahat doon. Tinitingnan ni Yuza ang bagbog na mukha ni Nao, at lumabas si Meze at sinabi na dapat silang maghiganti. Ngunit sinabi ni Nao sa kanya na ayaw niya makipaglaban at hayaan na lang sila. Sa sandaling iyon, ang taong may basang buhok ay pumasok gaya ng dati at tumuturo patungo sa ilang bundok sa mapa sa pagkakataong ito. Ang kanilang target ay may kapangyarihan ng paglipad, at mukhang alam na rin ni Nao ang tungkol sa taong ito. Naglagay siya ng isang papel at ipinakita na kamakailan lamang ay may nakitang mga taong nakakakita ng lumilipad na lalaki sa mga bundok na iyon, at ang target nila ay ang taong ito. Sa ngayon, ang kanilang grupo pa lamang ang nakakaalam ang tungkol dito, ngunit hindi magtatagal bago ito malaman ng mga lokal na balita kung magpapatuloy ang mga sightings na ito. Nangangahulugan iyon na dapat silang kumilos ng mabilis, at sinabi niya sa lahat na maghanda para sa isang paglalakbay. Sa supermarket, tumutulong si Nao kay Yo sa pagkuha ng pagkain, at kumukuha ng napakadaming mais. Sinabi niya na hindi sila maaaring mag-barbecue ng walang inihaw na mais at pagkatapos ay tumungo sa meat aisle upang kumuha ng mga steak ribs, at sausage. Nagdagdag din si Yo ng ilang gulay at paminta, at pinag-aawayan nila ang pagiging healthy habang hinuhugasan sila ni Takajo at Yuza, at nagtataka kung paano sila mukhang isang mag-partner na nag-aaway. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon nagsimulang mapagtanto ni Takajo sa katotohanan na sa wakas ay nakausap niya si Yuza ng mag-isa. Matapos makuha ang lahat ng gamit, lahat sila ay tumungo sa bundok, at si Nao ay sinabihan ang mga lalaki na dalhin ang mga tolda at iba pang kagamitan habang sila ang magbibitbit ng mga pagkain. Tinanong ni Yo kung magdamag ba sila, at sinabi niya na mananatili sila hanggat kinakailangan upang maakit ang flight guy na lumabas. Pagkatapos nito, pumunta sila sa lokasyon mula sa magazine at nagtayo ng kampo doon. Habang inaayos ang kanilang tent, muntik nang mahulog si Yo sa isang malalim na tuyo na balon, at pinagtatawanan siya ni Nao. Pagkatapos ay pinunan niya ito at sinabi na magiging masaya na makita siya na nahuhulog. Pagkatapos nito, ginugugol nila ang natitirang bahagi ng kanilang araw sa pagluluto ng pagkain, kasiyahan sa kanilang pagkain, at pakikipag-usap sa isa't isa. Sa gabi, iniisip ni Yo kung saan nagpunta si Nao at lumakad ng kaunti sa kakahuyan, at nakarating malapit sa isang bangin na may magandang tanawin ng mabituing kalangitan sa itaas. Si Nao ay nakaupo doon sa isang upuang bato habang nakikinig sa kanta ni Rosemar, at si Yo ay lumakad at sumama sa kanya. Sinabi ni Yo na iniisip niya ang musika na palagi niyang pinakikinggan, at ipinahiram nito sa kanya ang kanyang MP4 device para makinig. Sinabi ni Nao sa kanya na ito ay isang rock na banda na tinatawag na Zind na nakipagkalab kay Rosemar, at ito ang dating paboritong banda ng kanyang kapatid bago siya nawala sa katinoan. Pinakinggan ito ni Yo at agad na naramdaman ang malalim ngunit nakakawalan na isolation mula sa musika at pinupuri ito. Nang makita siyang natutuwa sa musika, si Nao ay talagang nasa sabik at hinahayaan siyang panatilihin ang MP4 bilang regalo. Sinabi niya na ang lead singer sa banda ay bulag sa parehong mga mata nito, at marahil iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang mga kanta ay napakalalim at nakakakonekta sa madla. Sa pagtingin sa kanyang mga kilos na tuwang-tuwa at masaya, napagtanto ni Yo kung paano ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang bahaging ito ni Nao. Idinagdag pa ni Nao na sa ngayon ay ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagre-record ng mga kanta na tulad nito, ngunit pangarap niya na balang araw ay mag-record ng video kasama ang bandang Zind at si Rosemar. Pagkatapos nito, pareho silang naglalakad pabalik sa kampo, at si Nao ay nagsasabi na patuloy silang magpapalitan ng mga turno para magbantay sa loob ng 4 na oras, at ang mga lalaki ay maaaring matulog muna. Natutulog sina Yo at Takajo, at si Yo ay may nostalgic na panaginip tungkol sa pagkakaroon niya ng isa pang kapatid sa tabi ni Aya na tulad ng huling pagkakataon, at nagtataka siya kung tungkol saan iyon. Kinaumagahan, ginugugol nila ang kanilang araw sa panghuhuli ng isda at niluluto ito sa apoy. Magkahiwalay din silang naliligo, at napansin ni Yo kung gaano kalaki ang katawan ni Takajo. Sinabi ni Takajo na ang kaanang kapangyarihan ay nangangailangan sa kanya na palaging magsuot ng baluti sa ilalim ng kanyang damit, at isang magandang bagay ang pagkaroon ng isang malakas na katawan upang suportahan ito. Dumaan ang isa pang araw na walang palatandaan ng lumilipad na lalaki, at sinabi ni Yo na gusto niyang bumalik dahil mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na dapat alalahanin sa pag-uwi. Sinabi ni Nao na hindi siya papayag at sinabihan siyang huwag nang mag-alala, dahil pakiramdam niya ay matatapos na nila ang misyon na ito bukas.
Kinabukasan, habang nagluluto ng kanilang pagkain, nakakita sila ng isang binata na nakaasol na damit. Tinanong niya sila kung ano ang kanilang ginagawa doon, at sinabi ni Nao na silang lahat ay mga high school na estudyante na planong manirahan dito. Hindi naniniwala ang lalaki dito at sinabing tatawag siya ng pulis para iuwi sila, pero sinabi si Nao na kukunin din siya ng mga pulis. Nagtatanong ang lalaki kung bakit, at sinabi ni Nao na dahil ito ay isang pribadong pag-aari, at sa pagtingin sa kanya, ito rin ay kainahinala kung bakit siya mag-isa dito. Sinusubukan ng lalaki na makabuo ng isang alibay, ngunit sinabi kaagad ni Nao na ito ay isang kasinungalingan at sinabi na siya ang taong may kakayahang lumipad. Sinabi ni Nao na pinili niya ang mga pribadong bundok na ito upang may sagawa ang kanyang kakayahang manatili sa labas ng publiko. Ngunit nang makita niyang nagkampo sila dito na walang planong umalis, tiyak na nabalisa siya dito. Pinilit ng lalaki na kumilos ng malumanay at tumalikod na nagsasabing walang kwenta ang lahat ng sinabi niya. Ngunit si Nao ay pruweba siya na siya ang lalaking lumilipad sa pamamagitan ng pagsasabing nakuhanan niya ang kanyang paglipad sa kanyang kamera. Nang marinig ito ng lalaki, nagalit siya at tumalon pababa para ilayo ang kamera sa kanya. Ngunit sa halip, nahuhulog siya sa loob ng tuyong balon mula kanina na tinakpan ni Nao ng ilang damo. Sa sandaling nahulog siya, napilitan siyang gamitin ang kanyang kakayahan at tumalon mula sa malalim na balon at umatake kay Nao upang agawin ang kamera mula sa kanya. Sinabihan ni Yo si Takajo na gumawa ng isang bagay, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa dahil si Nao ay malapit sa kanya. Sa sandaling makuha ng lalaki ang camera recorder, lumipad siya ng malayo sa kalangitan. Ginamit ni Yu ang kanyang kakayahan at pumalit sa kanya ngunit napunta sa langit, at nagulat nang idinilat niya ang kanyang mga mata nang makita ang engranding skydiving view ng lungsod. Habang siya ay bumagsak sa kanyang tila hindi may iwasang kasawian, sinubukan niyang gamitin ang kakayahan sa katawan ng lalaki at naiwasan ang pagkahulog ng mataas sa paggamit ng paglipad na kakayahan. Pagkalipas ng 5 segundo, bumalik siya sa kanyang katawan, at ang lalaki ay bumagsak na may ilang mga pasa. Si Nao at ang iba ay lumalapit sa kanya at ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan, at ipaliwanag na naruroon sila upang protektahan siya. Sinabi nila na balang araw ay maglalaho ang kanyang kapangyarihan, at kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling nasa himpapawid siya kapag nangyari iyon. Bukod pa riyan, tiyak na kinukuskus ng mga siyentipiko ang kanilang mga kamay sa pananabik upang makita kung paano niya pinapalipad ang kanyang katawan, at sigurado siyang ayaw nitong maging lab rat. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Zaito at sinabing naisip niyang siya lang ang may kapangyarihan sa mundong ito, at nangarap na siya ang napiling bayani at tinawag na Great Hero Zaito. Lahat sila ay nakatingin sa kanyang delusional na mukha at nagtataka kung bakit hinahayaan nilang mabuhay ang isang lalaking tulad niya. Sa gayon, lahat sila ay umuwi, at si Yu ay bumalik sa isang hindi masyadong masaya na Ayana. Nauunawaan niya na siya ang pinakamagaling na kapatid na babae at pinagluto siya ng isang kamanghamanghang mangkok ng homemade vegetable noodles. Napansin niyo na walang sarsa ng pizza dito at salamat sa Diyos para dito, at tinanong si Ayana tungkol dito. Sinabi niya na gusto niyang lagyan ito dahil ito ang sikretong sangkap ng kanilang pamilya, ngunit naubusan sila nito. At sa ilang kadahilanan, hindi siya pinapayagan ng opisyal sa gate na lumabas mag-isa, kaya hindi na siya nakabili pa. Si Yu ay panloob na nagpapasalamat sa opisyal sa pagligtas sa kanyang buhay, at gumamit ng ilang talk no jutsu na papuri na karagdagan para sabihin kay Ayana na mas masarap ang kanyang luto kahit walang sarsa ng pizza. Pagkatapos noon, sinabi ni Ayana na marami siyang dapat pag-usapan sa kanya mula nang nawala siya, at ibinunyag niya na isang batang lalaki mula sa kanyang grado ang nagyaya sa kanya na lumabas, ngunit tinanggihan niya ito. Sinabi ni Yo na maaaring naging turning point ito sa buhay niya, at hindi siya tutol dito basta mabuting tao ang lalaki. Biglang bumahing si Ayana, at tiningnan ni Yo ang kanyang noo para sa temperatura at napansin na mayroon siyang bahagyang lagnat. Pinainom niya ito ng gamot at pinahiga siya sa kanyang kama, at sinabihan siyang magpahinga na. Kinaumagahan, may sakit pa rin si Ayana at nilalagnat. Sinabihan siya ni Yo na manatili sa kanyang kama at magpahinga, at pagkatapos ay sasabihin niya sa kanilang paaralan na hindi siya papasok ngayon. Pagkatapos nito, pumupunta si Yo sa kanyang paaralan at ginugugol ng normal ang araw. Sa oras ng tanghalian, pumasok ang may basang buhok na lalaki na may pinakamabasang kamay, itinuro ang kanilang mga dorm sa mapa, at sinabing ang kapangyarihan na kakaharapin nila ay tinatawag na collapse.
Lahat sila ay nagtataka kung ano ang kapangyarihang ito, at nag-aalala si Yo kung bakit hindi ito tinatawag na pagkasira. Iminumungkahi niya na ang collapse na ito ay isang uri ng mapanirang kapangyarihan para gumuho ang mga instruktor. Sinabi ni Now na hindi karaniwan sa kanila na makakita ng mga tao na magkaroon ng kapangyarihan sa kanilang paaralan dahil iyon ang buong layunin nito, pero nagtataka kung bakit nasa dorm nila ang isang estudyante sa ganitong oras. Iminumungkahi ni Yuza na maaaring may sakit ang bumabahing ngayon, at nagpagulat ito kay Yu habang iniisip niya si Ayane. Napansin ni Now ang kanyang ekspresyon at tinanong siya tungkol dito, at sinabi ni Yo na ang kanyang kapatid na babae ay may sakit at nasa dorm ngayon. Kaya, nag-aalala siya sa kanya, at sinabi ni Now na malaki ang posibilidad na magkaroon ng kapangyarihan ang magkapatid kung ma-awaken ito ng isa sa kanila, at sinabi na dapat silang pumunta at suriin siya. Sinabi ni Yo na mainam na sumama si Now, at ang pagsama ni Yuza ay maaaring magpasaya din kay Ayane. Ngunit si Takajo ay masyadong isang pasikat, kaya ang pagkuha sa kanya ay magiging masama. Iniisip niya kung dapat niyang kunin ang kanyang katawan at tumalon pababa ng gusali, ngunit napagtanto din ni Now ang kanyang iniisip at tinawag si Takajo patungo sa kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na tumingin sa bintana at tingnan kung may isang malaking giraffe sa labas. At nang pumunta siya sa bintana para tingnan ito, sinipa siya ng malakas at pinalipad siya palabas ng bintana. Tumawag siya ng ambulansya para sa kanya habang si Yuza ay mukhang takot na takot at nagtataka kung ano ang nangyari. Pagkatapos noon, nagpasya silang lahat na bumili ng sinigang na kanin para kay Ayane, at iminungkahi ni Yo na sabay silang maghapunan ng gabing iyon. Sinabi niya na si Yuza ay palaging nag-iisa kasama ang kanyang kapatid na babae, at si Now ay halos isang ulila na may kapansanan na kapatid na lalaki sa ospital na may mga isyo sa pagtitiwala. Nalungkot siya para sa kanilang dalawa at iginiit na sabay silang kumain sa kanyang dorm at sabay na mamili. Pagkatapos pumili ng ilang mamahaling groceries, pumunta ang mga babae sa bahay ni Yo kasama niya, at bago pumasok, sinabi ni Yo kay Yuza na itago ang kanyang mga regalo sa simula dahil ang kanyang kapatid na babae ay magiging sobrang excited, at magsisimulang dumyugo ang kanyang ilong kapag nakita niya siya. Si Yuza na mabilis na nakaisip ng paraan, ay nagsusuot ng mask at isang pares ng salaming pang-araw at tinawag ang kanyang sarili na Wonder Girl. Pumasok silang lahat sa loob at napansin na nandoon ang mga kaklase ni Ayane para tingnan siya. Ang kanyang matalik na kaibigan at kinatawan ng klase na si Nora ay tumayo at binati ang lahat at nagpakilala. Pagkatapos, tumayo ang isang lalaking may kayumangging buhok at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ikawa, at ibinunyag ni Nora na siya ang taong binasted ni Ayane, ngunit hindi pa rin siya sumuko sa kanya at gusto niyang maging magkaibigan. Bukod sa kanila, may isa pang babaeng kulay ube ang buhok na ang pangalan ay Kanashi. Nagpaalam silang lahat kay Ayane at umalis na, at si Now ay pumasok at binabati si Ayane. Pareho silang nakaupo at nagsaya, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Yuza, at agad siyang nakilala ni Ayane at nagsimulang nag-nosebleed ng malala. Tinutulungan na siya ni Now na kontrolin ang kanyang nosebleed ng ilang beses, at pagkatapos ay umupo silang lahat at masayang kumain ng magkakasama. Pagkatapos nilang matapos, umalis si Yuza dahil sa kanyang trabaho bilang isang influencer, at si Now ay nag-aalok na maghugas ng mga pinggan at pinapunasan naman ito ni Yo ng tela. Sa pagtingin sa kanila, tinanong ni Ayane kung sila ay nagde-date at tinutokso sila, ngunit pareho nilang itinanggi ito sa pinakawalang ekspresyon na mukha na magagawa nila. Pagkatapos noon, pinainom nila si Ayane ng gamot at pinatulog, at sinabi niya na ayaw niyang matulog dahil binangungot din siya kagabi. Sinusubukan ni Now na tanungin siya tungkol sa mga detalye ng kanyang panaginip ngunit pagkatapos ay huminto at lumabas kasama si Yo. Sinabi niya sa kanya na subukang tanungin siya tungkol dito, dahil maaaring ipahiwatig nito kung anong uri ng kakayahan ang na-awaken niya. At habang hindi pa nila nakumpirma ng 100% na siya ang hinahanap nila, malamang na isa siya sa pagpipilian. Pagkatapos niyang umalis, pumasok si Yo sa loob at tinanong si Ayane tungkol dito, at sinabi niya na nanaginip siya ng lupa at mga pader na nabibitak, at ang lupa ay nawasak sa ilalim niya. Kinabukasan, sinabi ni Yo sa lahat ang tungkol dito, at pinaghihinalaan nila na maaari itong maging isang talagang mapanganib na kakayahan na maaaring makapinsala din sa gumagamit nito. Kaya, dapat silang mag-ingat at subukang panatilihin siya sa dorm hanggat kaya nila, upang maiwasan ang isang insidente na mangyari at makapinsala sa ibang tao.
Kinaumagahan, gumaling na si Ayana at gusto nang pumasok sa paaralan, ngunit sinabihan siya ni Yo na manatili ng isang araw sa bahay para makapagpahinga. Hindi niya gusto ang desisyon ni Yo at sinabi aalis pa rin siya, ngunit kapag si Yo ay umalis na, si Ayana ay nagbibihis at lumabas ng dorm at pumunta sa paaralan. Bumalik sa paaralan, sina Yo at Takajo ay nag-e-enjoy sa kanilang lunch break at biglang nakatanggap ng tawag mula kay Now. Pinatawag niya sila sa opisina at sinabi sa kanila na pumasok si Ayana sa paaralan. Nag-aalala si Yo, at lahat sila ay sumugod sa middle school upang makita kung ayos lang siya. Sa kabilang banda, sa oras ng tanghalian, sinubukan ni Ikawa na anyayahin si Ayana na kumain ng sabay, ngunit si Nora ay lumapit sa kanya at hinayaan siyang lumayo. Sa kalaunan ay naabutan ni Ayana si Kanashi, at sinabi niya na talagang nagseselos siya sa kanya, dahil gusto niyang lumabas kasama si Ikawa, ngunit pagkatapos ay lumipat si Ayana sa kanilang paaralan, at mula noon ay siya na lamang ang iniisip ni Ikawa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang paper cutter at inilalabas ang talim nito, at sinabing oras na para magduse si Ayana. Sinusubukang pakalmayin siya ni Ayana, ngunit nang hindi ito gumana, nagsimula siyang tumakbo sa rooftop. Ngunit sa kasamaang palad, nakalak ang pinto sa rooftop, at bumalik siya sa isang sulok kasama si Kanashi na umaakyat sa hagdan na may talim. Nagsisimula siyang magpanik, at nag-activate ang kanyang kakayahan, at ang buong lugar sa paligid niya ay nagsimulang gumuho at masira. Si Kanashi ay bumagsak at naligtas, ngunit si Ayana ay bumagsak kasama ng buong lugar at bumagsak ito sa ibabaw niya. Sa labas, si Yo at ang iba pa ay nagmamadaling pumasok sa loob ng paaralan sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod at sinubukang makarating sa oras. Ngunit pagkatapos ay nakita nila ang kabilang bahagi ng gusali na gumuho, at si Yo ay nagmamadaling pumunta doon, at natagpuan na lamang ang kanyang kapatid na babae na natabunan ng mga debris ng gusali. Pagkatapos ay gumuho ang isang piraso ng mga durog na bato sa ibabaw niya, at si Ayana ay tuluyan ng namayapa at ito ay sobrang nakakalungkot na eksena para sa lahat. Dinala si Yo sa hospital pagkatapos ng insidente, at pagkatapos magpagamot sa ospital, iminulat ni Yo ang kanyang mga mata at tinanong kung nasaan ang kanyang kapatid na babae. Sinabi ng mga doktor na hindi siya nakaligtas, at ito ay naglalagay sa kanya sa estado ng pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa nangyari at nagpapatuloy ng ganito habang isinasagawa nila ang serbisyo ng libing para kay Ayana. Maya-maya, naglakad siya pabalik sa kanyang bakanteng dorm room na walang bumati sa kanya na may lutong pagkain na pizza sauce curry rice, nagsimula siyang umiyak at sinisisi ang sarili, iniisip kung naipakita ba niya sa kanya kung gaano niya ito inaalagaan, at umiyak ng umiyak hanggang sa makatulog. Kinabukasan, nagising siya sa sahig na may pagod na mga mata at tumayo upang tingnan ang refrigerator kung may makakain siya. Sa kalaunan, nakita niya ang karton ng cup noodles na ipinadala sa kanya ng kanyang tiyuhin noong una siyang lumipat at nagpas siyang kainin ang mga ito. Lumipas ang mga araw, sinundan ng mga linggo, at halos isang buwan na ang nagtatapos sa kanya na nakakulong lang sa kanyang silid, kasama ang kanyang mga kumot sa paligid niya, ang kanyang sahig na puno ng walang laman na mga tasa, at ang kanyang mga mata na sobrang lungkot parents sa nangyari. Maraming beses na dumarating sina Takajo at Yuzen na may dalang mga lutong bahay na pagkain at nag-aalok na kumain kasama niya, ngunit palagi siyang tumatanggi at hindi nakikipag-ugnayan sa sino man sa labas. Si Miza ang pumalit at sinubukan ding pumasok, ngunit dahil sa pinatibay na pinto sa pagitan nila at ng kanyang pag-unawa sa pagkawala ng kanyang kapatid sa hindi magandang paraan, nagpasya sila na huwag muna siyang gambling, at iniwan din muna nila siya. Dumaan pa ang mga araw, at pinabisita nila ang unang crush ni Yu mula sa dati niyang paaralan, si Yomi, para subukang i-comfort siya, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Yu. Nakaramdam ng pagkadurog at kasawian sa loob, hinihiling lang ni Yo sa kanya na gumawa ng isang errand para sa kanya at kumuha siya ng mas maraming cup noodles dahil nauubos na ang kanyang mga supply. Ngunit kapag hinihimok siya ni Yomi na lumabas kasama niya, tumanggi ito at nagalit sa kanya dahil sa pag-iinarte niya na parang nanay niya ito. Nakaramdam ng takot at balisa, lumabas na rin si Yomi, at naiwan na naman si Yu para maging mag-isa sa kanyang kalungkutan at depresyon. Dahil kulang ang kanyang supply ng pagkain, nagpasya si Yo na lumabas upang mag-restock ngunit napansin niyang may dalawang gwardya na nakatayo sa labas kasama ang room master. Napagtanto niya na malamang na nandyan sila para kunin siya sa pamamagitan ng puwersa, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sakupin ang isa sa kanila at talunin ang isa pa.
Pagkatapos nito, tahimik siyang lumalabas at pumunta sa bangko para i-withdraw ang lahat ng pera sa kanyang account na halos katumbas ng 100,000 peso sa Philippine peso. Bumiyahe si Yu at nagpasya siyang lumayo sa kanilang paaralan, kung saan hindi siya mahahanap ng mga kalalakihan, at nauwi sa isang net cafe. Nanatili siya doon ng ilang araw at ginugugol ang sarili sa pagkain ng pizza at panood ng anime. Ngunit pagkatapos ay naiinip siya at nagpasya na maglakad palabas. Napansin niya ang ilang matamis na pagkain na ibinebenta sa isang tindahan sa kalye at sinubukan ang mga ito, at pagkatapos ay nagiging interesado sa ilang mga laro sa video game. Nagpasya siyang subukan din ang mga ito at nauwi sa pagkahumaling dito at ginugugol ang maraming oras sa paglalaro. Nagsisimula siyang mag-enjoy sa pagpaslang na bahagi ng laro ng kaunti, at nahumaling sa pagkain ng mga matatamis at pagpunta sa arcade. Isang araw, nawalan siya ng pasensya sa panonood ng dalawang lalaki na gumugugol ng masyadong maraming oras sa paborito niyang video game. Tinawag niya sila, at nagalit ang mga lalaki sa kanya at dinala siya sa ilalim ng isang madilim na tulay ng riles. Nagpasya silang bugbugin siya, ngunit ginamit ni Yu ang kanyang kapangyarihan at ginawa silang lahat na maglaban sa isa't isa. At sa wakas ay tinapos ang huling lalaki sa pamamagitan ng pagtusok ng mga stick sa kanyang binti. Makalipas ang ilang araw, nakaharap niya ang isang lider ng gang na tinatawag na Yasomadi. Tinanong niya siya kung siya ba ang lalaking nag-iisang nagpabagsak sa kanilang mga kagrupo, at sinusubukang igiit ang kanyang pangingibabaw sa kanya. Ngunit si Yu ay hindi gustong makipag-usap sa kanila, at hinarap niya ang lahat ng kanyang mga gang at tinalo silang lahat ng mag-isa. At sa huli, tinatakot pa niya ang kanilang boss sa pamamagitan ng pagbabante na susundutan ang kanyang eyeball gamit ang isang stick, at tinanong kung gusto niya na ang maging pangalan ng kanilang grupo ay One-Eyed Man. Pagkatapos nito, nagpapatuloy siya sa panggugulo sa bawat gang kung saan random na nakipag-away siya at nasisiyahang talunin ang bawat gang sa kanilang lungsod. Isang araw, nakita niya ang isa sa mga tao mula sa isang gang na naghulog ng isang maliit na plastic bag na may kaunting pampaganya. Iniisip niya na ito ay dapat na isang bagay na masayang gawin at nagpa siya na gamitin ito, at doon siya sinipa sa mukha ng isang pamilyar na babaeng blonde-gray ang buhok. Ibinunyag ni Now ang kanyang sarili at sinabi sa kanya na hindi niya maaaring hayaan siyang lumagpas sa limitasyong iyon, at tinanong siya ni Yu kung gaano siya katagal doon. Sinabi ni Now na nandoon na siya mula pa noong unang araw, na isiniwalat na kasama niya ito sa kanyang bahay mula nang mawala si Ayana at sinundan siya kung saan-saan, kabilang ang net cafe, ang arcade ng laro, ang mga away ng gang, at lahat. Sinabi niya na sa palagay niya ay may pananagutan din siya para dito at iniisip kung nailigtas lang sana niya si Ayana ng mabilis, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabi ni Now na ang lahat ng bagay ay dapat isantabi, at hindi niya maaaring hayaan siyang tumawid sa linyang iyon, at hayaan siyang mawala ang kanyang pagkatao. Nang marinig siya, medyo bumalik sa katinoan si Yu at tinanong siya kung ano ang dapat niyang gawin. Tumawag si Now at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ihahatid niya siya sa labas upang kumain ng masustansyang pagkain. Tumanggi siyang sumunod, at pagkatapos ay sinabihan siya nito na isang kagat lang ang kailangan niyang kainin. Pagkatapos ay maghihiwalay na sila ng landas, at hindi siya makikialam sa kanyang gustong gawin. Sumang-ayon si Yu at sinundan siya sa bahay ni Now, na walang tao para sa gabi dahil nasa labas ang kanyang pamilya. Pumasok na sila, at sinabihan siya nito na manood ng TV hanggang sa matapos siyang magluto at pagkatapos ay ginaisang siya sa isang plato ng omelette rice. Kumakagat si Yu at napagtanto na pareho ang lasa nito sa lihim na sangkap, at sinabi sa kanya ni Now na hiniram niya ang notebook ng recipe ng kanyang ina na nakita niya sa silid ni Ayane, at kung paano niya nais na muling likhain ito pagkatapos umalis ng kanilang ina, dahil ito ang paborito niyang ulam noong bata pa siya. Naalala ni Yu ang niluto para sa kanya ni Ayane na inilagay sa isang lunchbox, at kung paano siya nagrereklamo dito noon at nagsimula na siyang umiyak. Napagtanto niya na ito na ang huling omelette rice na niluto para sa kanya ng kanyang mahal na kapatid na babae, at kumakain ng buong plato na may luha sa kanyang mga mata. Binigyan siya ni Now ng tissue para ilagay niya sa kanyang mga mata at isang tasa ng tsaa, at hayaan siyang magpahinga. Tinanong siya ni Yu kung ano ang dapat niyang gawin ngayon, at sinabi ni Now na dapat siyang magsimula sa pamamagitan ng pagbabalik sa student council. Tinanong siya ni Yu kung hindi ba sila nangako na iiwan ang isa't isa pagkatapos niyang kumagat sa pagkain, at sinabi ni Now na hindi lang siya kumagat, kinain niya ang lahat ng pagkain, kaya malamang na hindi na masusunod ang kanilang pinanggako.
Nagsimula siyang ngumiti at nagpasalamat sa kanya at sinabing babalik siya sa student council pagkatapos ng lahat. Kinabukasan, nagbihis si Yu at naghahanda upang simulan ang kanyang bagong buhay na may bagong simula. Nagpaalam siya kay Ayana at pumunta sa kanyang paaralan at binati siya ni Yuza at ng iba pa. Naiinggit ang lahat sa klase niya sa pagkuha niya ng atensyon mula sa kanilang diyosa, at masaya si Yu na makitang aktibo pa rin ang mga inggit-erong mga kaklase na ito sa kanyang klase. Gaya ng nakagawian tuwing tanghalian, pumupunta siya sa cafeteria kasama si Takajo, at nililiber niya ito sa isang beef curry tulad ng dati nilang ginagawa bago pumanaw si Ayana. Napansin ni Yu kung paano ginagawa ng lahat ang kanilang paraan upang kumilos ng mabuti sa kanya, at pakiramdam niya ay talagang pinagpala siya para doon. Di nagtagal, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Nao na pumunta sa opisina, at iniisip nila kung bumalik ang lalaking may basang buhok na may isa pang lead. Nagmamadali silang pumunta sa opisina at tinanong siya kung ano ang nangyari, at lumalabas na si Yuza lang pala iyon na gustong makuha ang lahat ng kanilang mga opinyon sa kanyang pinakabagong music video. Nang marinig ito, nagsimulang lumipad ng may kaligayahan ang fanboy na si Takajo, at umupo silang lahat para panoorin ang kanyang music video. Kapag tapos na silang lahat na panoorin ito, sinabihan ni Yu si Takajo na ibigay ang kanyang opinyon bilang isang fan, at tumugon siya na may nagninangning na mukha na nagsasabing napunta na siya sa langit. Sa kabilang banda, binigyan siya ni Nao ng 8 out of 10 ratings pero ibinabawas ang puntos para sa kanyang hindi nakakatuwang habit na umarte na parang idolo din sa paaralan. Kapag natapos na ang lahat ng dramang ito, sinasabi ni Nao na ang tunay na dahilan kung bakit niya dinala ang lahat sa silid ay upang hilingin sa kanila na magpasya kung sino ang gustong sumama sa concert kasama niya. Kumuha siya ng 2 tiket sa Jind concert na nakatakdang mangyari sa susunod na araw, at sinabihan silang magpasya sa pamamagitan ng boto ng eliminasyon. Walang alam si Yuza tungkol sa pop rock music at hindi interesado, at hindi rin ito gusto ni Takajo, habang si Mize ay gusto lang ng heavy metal rock at tinanggihan niya ang alok nang sabihin ni Nao na wala na iyon sa concert. Si Yu ang naiwan upang kunin ang tiket, at sa isang pangwakas na pagpumilit mula kay Nao, tinatanggap niya ang alok. Kinalaunan sa araw na iyon, sa kanyang pag-uwi, nakasalubong ni Yu ang isang may pulang buhok na bulag na babae. Nang dumaan siya sa kanya at sinasabing ayaw niyang iniiwasan siya, nakikinig si Yu sa kanyang boses at naaalala ang naramdaman niya noong una niyang pinakinggan ang mga kanta ni Jin sa MP4 player ni Nao. Tumalikod siya para tanungin siya kung siya ba talaga ang bulag na lead singer ng sikat na banda, ngunit sa halip ay lumapit siya sa kanya at tinanong kung maaari niyang dalhin siya sa isang lugar na nagbebenta ng modanyaki. Nagtataka si Yu tungkol dito at sa huli ay napagtanto niya na humihingi siya ng modernong okonomiyaki dish na naglalaman din ng yakisoba. Tinanggap niya ang kanyang kahilingan at dinala siya sa isang lokal na lugar upang kumain ng pagkain, at nag-order din ng isa para sa kanyang sarili. Sa lahat ng ito, nilalabanan niya ang kanyang habit na tumawag sa bahay para sabihin kay Ayana na darating siya ng late or maghihintay na umuwi para kumain ng hapunan na inihanda niya. Namimiss niya ito at nagpakawalan ng malungkot na buntong hininga, at napansin ito ng dalaga. Kinumpirma niya ang kanyang hinala na siya ay, sa katunayan, ang lead singer na nagngangalang Shane at nagtanong kung mayroon siyang malungkot na karanasan na nangyari sa kanya kamakailan. Sinabi ni Shane na maaari niyang kausapin siya tungkol dito, at pareho silang umupo sa labas habang sinasabi sa kanya ni Yu ang tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Sinabi ni Shane na dapat mayroong isang tao na nagbago sa kanya para sa kanya upang makalabas sa kanyang depresyon, at si Nao lang naiisip niya. Pagkatapos, naalala niya ang tungkol sa kapatid ni Nao na si Tom Ori at humingi ng pabor kay Shane. Sinabi ni Yu sa kanya ang tungkol sa kanya at tinanong kung maaari siyang sumama sa kanya upang makita ang lalaki, dahil siya ay isang gitarista na umiidolo sa kanya at malapit nang magkaroon ng big break sa kanyang banda bago mawala sa katinoan. Magiliw na sumang-ayon si Shane at pumunta silang dalawa sa ospital kung nasaan si Tom Ori. Bago pumunta, tinawagan niya si Nao at sinabi sa kanya na nakilala niya si Shane at kung gusto rin niya itong makilala. Pero hindi raw siya interesado dahil gusto lang niya ang mga kanta niya pero hindi talaga siya excited na makilala ang lead singer. Pagkatapos ay iminungkahi niya ang ideya ng kanyang pakikipagkita sa kanyang kapatid at hiniling sa kanya na sabihin sa ospital ang tungkol sa kanilang pagdating.
Kalaunan ng gabing iyon, pinuntahan nila si Tom Ori sa ospital, at sa kanilang paglalakbay, sinabi sa kanya ni Shane kung paano siya dumanas ng iba't ibang nakakadurog na paghihirap sa buhay, at sa isang punto ay kinailangan niyang ibigay ang kanyang paningin sa Diyos upang makamit ang tagumpay na ito. Sa paglaon, nakarating sila sa hospital at nakita si Tom Ori, at si Shane ay kumanta para sa kanya, at ito ay nagpapanumbalik ng ilan sa kanyang katinoan, at naalala niya ang kanyang kapatid na babae na si Nao. Pagkatapos nito, bumalik si Yo kasama si Shane, at sa kanyang paglalakbay, tumawag siya kay Nao at sinabi sa kanya ang tungkol sa himalang nasaksihan niya. Alam na raw niya, dahil narinig niya ito sa nurse sa ospital at agad na pumunta doon, pero sayang at hindi sila nagkatagpo sa pasukan. Nagpasalamat si Nao sa kanya sa paggawa ng ganoong bagay at sa kanyang kapatid, at sinabihan siyang maging handa na makipagkita sa konsyerto sa susunod na araw. Sa sandaling bumalik ito, dumating ang manager ni Shane upang sunduin siya, at pagkatapos siyang bigyan ng pansin, sinabi niya na gusto niyang makita muli si Yu minsan. Sinabi ni Yo na pupunta siya doon sa konsyerto, at sinabi niya nakakanta siya kasama niya sa isip niya, at naghiwalay sila ng landas. Kinabukasan, pumunta si Yo sa konsyerto kasama si Nao at ine-enjoy ang kanyang araw kasama siya. Bumili sila ng isang bungkus ng mga accessory na mobile na branded ng Jind, at sa huli, nakarating sila sa konsyerto. Kinanta ni Shane ang kanyang kanta, at sa kalagitnaan ng konsyerto, si Yu ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Nagsisimula siyang makaramdam ng nostalgia sa ilang kadahilanan, at pagkatapos ay lumipat si Shane sa kanyang bagong kanta, at kahit papaano ay alam ni Yu ang tungkol dito. Para bang narinig na niya ang kanta noon, at biglang maraming alaala ang pumasok sa kanyang isipan, at bumagsak siya sa lupa. Habang bumagsak siya, napanaginipan niya ang kanyang mga alaala mula sa ibang buhay kung saan siya ay nasa isang pasilidad na pang-agham na may maraming mga bata na may kapangyarihan tulad niya. Doon, nagising si Yo na nakikinig sa bagong kanta ni Shane kasama ang isang ayana na nakikinig sa kanyang paboritong mga awit na si Yuza. Bumangon sila at pumunta para sa tanghalian, at nagreklamo si Yu kung paano magiging lasa ng gamot ang lahat sa lahat ng mga kemikal na nagpapalakas ng kapangyarihan na inilagay nila sa kanilang pagkain. Sinabi ni Ayana na anuman iyon, naniniwala siya na ang curry ay makapagpapasaya sa lahat at nagnanais na ang kanilang nakatatandang kapatid na si Susyok ay makakasama nilang kumain. Yumuko si Yu at sinabi kay Ayana na siya ay talagang may malakas na kapangyarihan, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nasa ilalim ng restraints at ipinapakita na siya ay may kakayahan ng time leap. Sa tanghalian, nakaupo siya sa isang mesa sa tabi ng isang mahabang brown na buhok na lalaki na nagngangalang Kumogomi, na naging matalik na kaibigan ni Susyok. Tinawag siya ni Susyok na Po dahil ang unang bahagi ng kanyang pangalan ay nangangahulugang oso, at iyon din ang naging palayaw niya. Iniisip ni Yon na mayroon din siyang napakalakas na kakayahan, at kapag nalaman ito ng mga siyentipiko, pipigilan at ikukulong din nila siya. Ang kanyang tunay na kapangyarihan ay tinatawag na plunder, na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang supernatural na kakayahan ng sinumang sinaniban niya. Gamit ang kapangyarihang iyon bilang bahagi ng kanilang plano, sumama si Yo sa isang grupo ng iba pang mga bata, kabilang si Kumogomi, habang pinaplano nilang palayain si Susyuk upang maakay niya sila sa isang mas magandang kinabukasan. Muli, binigyan siya ni Kumogomi ng isang piraso ng papel na may mga tagubilin upang makipagkita sa isang lalaki na may telepathy na kapangyarihan, at upang nakawin ito mula sa kanya. Nagnakaw din siya ng pulverization quirk na hinahayaan siyang sirain ang mga bagay na may medyo kontroladong puwersa. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, bumalik si Yo sa kanyang silid kasama si Ayana, ngunit sa kanilang pagbabalik, kinuha ng mga siyentipiko si Ayana dahil ito ang araw niya para mag-eksperimento, at nakalimutan niyang sabihin kay Yo ang tungkol dito. Ikinulong nila si Yo, at pagkaraan ng ilang oras sa kanyang selda, nakarinig siya ng malalakas na ingay at mga alarma. Nang bumukas ang pinto, nahanap niya ang isa sa pinakamahuhusay na siyentipiko doon na nagkataong nakakaalam tungkol sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na sinubukan nilang pilitin na ilabas ang mga kakayahan ng kanyang kapatid na babae, at nagdulot iyon ng pagbagsak ng isang buong bloop. Ngayon ay plano nilang i-dissect siya para sa pag-aaral at pagkatapos ay itapon kung kinakailangan. Nang marinig ito, nagsimulang tumakbo si Yo upang hanapin ang kanyang kapatid at hindi nagtagal ay nakilala niya si Kino, na may kakayahang maglakad sa mga pader. Hinayaan niya siyang nakawin ang kanyang kakayahan, at sinabihan siyang nakawin ang kapangyarihan ng telekinesis at iligtas ang kanyang kapatid.
Pagkatapos ng huling pagsisikap, nagawa niyang palayain ang kanyang kapatid mula sa kanyang mga restraints, at nag-time-lip si Susyok at inatake siya ng mga gwardya sa pasilidad. Sa sandaling iyon, nagising si Yo sa ospital at nagtataka tungkol sa kanyang nakita. Naaalala niya kung paano nila laging naramdaman ni Ayane na mayroon silang isang nakatatandang kapatid na lalaki, at marahil ang lahat ng ito ay totoo. Maya-maya lang, may pumasok na lalaki na brown ang buhok at sinabing mukhang bumalik na ang alaala ni Yo. Siya pala si Kumogomi, ang collaborator guy na palaging tumutulong sa kanila na mahanap ang mga taong may kakayahan. Tinanong siya ni Yo kung totoo ang lahat ng iyon at sinabi sa kanya na itago ang kanyang mga tanong para sa kanyang kapatid, dahil una sa lahat, kailangan nilang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Nagalit si Yo at nagtanong kung paano nila ililigtas ang isang taong namayapa na, at sinabi niya na dapat niyang malaman ang tungkol sa kakayahan ng kanyang kapatid na si Susyok ngayong bumalik na ang kanyang mga alaala. Nang marinig ang kanyang pangalan, tinanong ni Nao kung ito rin ang Susyok na kilala niya, at kinumpirma ni Kumogomi na siya nga iyon. Siya pala ang lalaking nagligtas sa kanya at nagtatag ng paaralan na minsan niyang sinabi kay Yo. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanila na sundan siya at dinala sila sa isang lihim na high-tech na pasilidad sa ilalim ng lupa sa kakahuyan. Sa wakas ay namit na ni Susyok ang kanyang kapatid at napagtanto na siya ay nabulag at nag-aalinlangan pa rin sa lahat ng ito. Binati ni Susyok si Nao at pinuri siya para sa lahat ng kanyang pagsisikap, at pagkatapos ay sinabihan si Yo na umupo habang sinasabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari pagkatapos ng kanyang time-lip. Nagsimula ang kanyang kwento, nang imulat niya ang kanyang mga mata 3 taon bago silang lahat ay nahuli ng mga siyentipiko sa kanyang tahanan kasama ang kanyang mga kapatid. Nakipagkita siya kay Kumogomi at tinitipon ang lahat ng kanyang mga kaibigan, habang sinusubukan nilang gawin ang mga bagay ng tama sa pagkakataong ito. Ngunit sa pagtatapos ng araw, sila ay isang grupo lamang ng mga bata at hindi umaasa na manalo laban sa mga pangkat ng mga matatandang lalaki na sinusubukang hulihin sila. Sa bawat maling pagtatangka kung saan nagkamali, gumagawa si Susyok ng bagong plano at lumukso pabalik sa oras upang gawin ang mga bagay na mas mahusay. Ito ay nagpapatuloy ng ilang beses, at sa tuwing gawa niya ito napapansin niya na ang kanyang paningin ay humihina. Nagpapatuloy ito hanggang sa huling time-lip nang magpasya si Susyok na magtipon ng maraming pera, at magtatag ng isang ligtas na lugar para sa mga batang may espesyal na kapangyarihan. Sa oras na ito, nagtagumpay siya sa paggawa nito, ngunit ito rin ay kapalit ng tuluyang pagkawala ng kanyang paningin. Hiniling niya sa kanyang mga matalik na mga kaibigan na burahin ang mga alaala ni Yo at Ayane sa kanya para mas malaya siyang makagalaw, at maging ligtas din sila. Ngayon ay tinawagan niya si Yo doon upang makipagkita sa kanya, para nakawin niya ang kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang kakayahang bumalik sa nakaraan noong araw na nagkasakit si Ayane at iligtas siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa bagong timeline at ipaliwanag ang lahat para makakilos siya ng naaayon. Tinanong ni Yo si Nao kung alam niya ang tungkol dito, at sinabi niya na nagawa niya ito salamat sa kung paano gumagana ang kakayahan ni Kumogomi. Ngunit nang mahanap siya nito, napag-alaman niya na nagkakamali siya sa kanyang kapangyarihan, at napagpasyahan nilang ilihim ito dahil talagang natatakot sila sa kung ano ang maaaring maging kahihinatnan niya kung patuloy siyang kumuha ng madaming mga kakayahan. Dahil doon, tumayo si Yo at kinuha ang kapangyarihan ni Susyok at nagising sa tabi ng isang Ayane noong gabi kung kailan siya nagkasakit. Kinabukasan, pumapasok siya sa paaralan gaya ng nakagawian, at ang lalaking may basang buhok na si Kumogomi ay dumating at sinabi sa kanila ang tungkol sa isang tao sa kanilang mga dorm room na may collapse ability. Sinabi ni Yo na malamang na kapatid niya iyon at hiniling kay Nao at Yuza na sumama sa kanya. Ang iba pa na nangyari noon ay nangyari tulad ng dati, ngunit pagkatapos lumabas si Nao para umalis, lumabas siya at nagpas siyang sabihin sa kanya ang lahat. Tinanong niya si Nao kung naniniwala siya kung sasabihin niya sa kanya na nanggaling siya sa hinaharap. Sinabi ni Nao na naniniwala niya, at si Yu ay naging tunay na masaya at nagpapasalamat pa nga sa kanya sa pagligtas sa kanya sa isa pang hinaharap kung saan siya ay naging malumbay. Humingi siya ng tulong sa kanya sa pagkumbinsi sa iba, at kinabukasan ay nagpasya silang lahat na pumasok sa paaralan ni Ayane. Ninanakaw ni Yo ang kanyang kapangyarihan noong gabing iyon para matiyak na hindi ito magugulat tulad ng huling pagkakataon, at pagkatapos ay nagtago sa locker sa tabi ng pinto sa rooftop upang protektahan siya mula sa pag-atake ni Kanashi.
Pagdating ng oras, lumakad siya at pinagalitan siya at hinayaan si Now na alisin ang talim at takutin siya, sa wakas ay pinoprotektahan ang kanyang kapatid na babae mula sa pagkawala sa mundong ito. Kapag ginawa niya iyon, nakikita ni Madoka sa timeline na ito ang kanyang mga aksyon at nagpa siya na harapin siya kasama si Kumogomi. Tiniyak niyo na isa nga siyang time traveler sa pamamagitan ng pagtawag kay Kumogomi sa kanyang palayaw na po. Nang magpasya silang puntahan si Susyok ng magkasama, umupo sila sa kotse at sumakay papunta sa bundok upang puntahan si Susyok. Sinabi sa kanila ng bulag na si Susyok na dinala niya sila roon dahil sa palagay niya ay na-awaken na niyo ang kanyang kakayahan sa Plunderer. Ngunit inihayag niyo na talagang naglakbay siya pabalik sa nakaraan at sinabi sa kanya ang lahat. Naniniwala si Susyok sa kanya at sinabing hindi niya alam kung paano niya nakuhang muli ang kanyang mga alaala mula sa ibang timeline, ngunit tiyak na ito ay isang bihira at hindi maipaliwanag na kababalaghan. Pagkatapos ay sinabi niya na ngayon ay dapat manatili si Yo sa pasilidad ng pananaliksik na ito, hanggang sa mawala ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Susyok na si Yo ang may pinakamalakas na kakayahan sa mundo, at ngayon ay mayroon na siyang kakayahang mag-time leap. Susubukan ng mga grupo mula sa buong mundo na hulihin siya para magamit nila siya bilang tool para sa pangingibabaw sa mundo. Sa pag-iisip na iyon, dapat siyang manatili dito dahil ito ang pinakaprotektadong pasilidad sa kabuuan ng Japan. Pagkatapos ay dinadala niya silang lahat para sa isang paglilibot sa mga laboratorio ng pananaliksik. Doon, ipinakilala niya sila kay Dr. Mayoki, na lumalabas na siya ring lalaki mula sa mga alaala ni Yo sa hinaharap na nagligtas sa kanya. Dito sa kanyang pasilidad, lahat sila ay gumagawa ng isang bakuna upang gamutin ang mga tao sa buong mundo mula sa sakit na ito. Tinanong ni Yo kung sila ay may sakit, at ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila kung alam nila ang tungkol sa mahabang panahon ng mga kometa. Sinabi ni Ayana na alam niya ang tungkol sa kanila dahil ito ay kanyang libangan. Pinuri siya ng doktor at pagkatapos ay ipinaliwanag na mayroong isang kometa na tinatawag na Charlotte na dumadaan sa Earth tuwing 75 taon. Kapag dumaan ang kometa na ito, nagwiwisik ito ng espesyal na alikabok sa atmosfera ng Earth. Sino man ang makasinghot or makakain ng alikabok na ito ay makakakuha ng mga supernatural na kapangyarihan na lalago sa loob ng kanilang DNA sa oras na ang kanilang mga emosyon ay nasa pinakamataas, at ito ang kanilang teenage years. Noong nakaraan, humigit kumulang 400 taon na ang nakalilipas, dumaan ang kometa sa isang hindi pangkaraniwang mababang altitude na nagdulot ng maraming tao na nagkakaroon ng mga kapangyarihang ito. Noong panahong iyon, ang mga taong ito ay tinatawag na mga mangkukulam, at ito ay nagdulot ng mass witch hunts na nagpapatuloy hanggang ngayon sa ilang lugar. Ipinagpapatuloy niya na nagsusumikap sila sa pagbuo ng isang bakuna upang maiwasan ang mga kapangyarihang ito na lumipat sa mga susunod na henerasyon. Matapos marinig ang lahat ng ito, pumayag si Yo na manatili doon kasama si Ayana, at sinabi ni Susyok na habang hindi nila mapapalitan ang mga dati nilang kaibigan sa paaralan, malaya silang makipagkaibigan sa kanyang grupo at ipakilala sa kanila ang kanyang mga kaibigan noong bata pa. Lahat sila ay nagugustuhan si Ayana at ipinaparamdam din kay Yo na welcome sila sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya na makipaglaro sa kanya at sa lahat ng bagay. Ngunit pagkatapos ay nakakuha si Kumogomi ng impormasyon tungkol sa isa pang gumagamit ng kakayahan, at nalaman niyo na hindi kailanman kinailangang basain ni Kumogomi ang kanyang sarili buhok at ginawa lamang niya ito upang itago ang kanyang pagkakakilanlan ayon sa mungkahi ni Susyok. Tinanong siya ni Yo kung babalik siya sa opisina ng Student Council, at sinabi niyang oo ngunit sinabi sa kanya na hindi siya makakapunta. Pagkatapos nito, lumabas siya at sumakay sa kotse at sinabihan ang kanyang driver, na ihatid siya sa paaralan. Nagsisimulang maging kakaiba ang mga bagay kapag nalampasan ng driver ang palikwan patungo sa paaralan, at patuloy na nagmamaneho ng diretsyo patungo sa isang abandonadong pabrika, at ibinunyag nito na mayroon talaga siyang pamilya. Ayon sa utos ni Susyok, hindi sila nakikipagtulungan sa mga matatanda na may mga pamilya dahil madali silang ma-hostage at magamit laban sa kanila. Bilang isang dating gumagamit ng kakayahan, nais ng driver na maging kapaki-pakinabang sa kanila at nagpa siya na itago ang pagkakaroon ng kanyang pamilya mula sa kanila. Ngunit nag-backfire ito nang ang kanyang pamilya ay kinuha bilang isang hostage ng ilang mga tao mula sa isang dayuhang grupo. Hiniling nila na manahimik siya tungkol dito at dalhin si Kumogomi sa kanila.
Humihingi ng paumanhin ang driver sa ginagawang ito, at sinabi ni Kumaogomi na okay lang iyon, at dapat siyang mag-alala sa kanyang pamilya. Sa gayon, pumunta sila sa pabrika at nakipagkita sa mga dayuhan na nagsabi sa driver na mayroon pa silang isa pang gawain para sa kanya, at iyon ay upang dalhin si Yo sa kanila. Bina-blackmail nila siya sa paggawa nito at pinaalis siya, pagkatapos ay inatake at binugbog nila si Kumaogomi at tinurukan siya ng truth serum para mailabas ang lahat ng sikreto sa kanya. Pagkatapos nito, kinikidnap nila si Nao at kinukuha rin siya bilang hostage. Tinawagan nila si Susyok at sinabihan siyang ipadala si Yo sa kanila ng mag-isa, kung hindi, tatapusin nila ang lahat ng mga hostage, kasama ang pamilya ng driver. Umupo silang lahat at nagsimulang mag-brainstorm ang tungkol sa mga plano para ayusin ang mga bagay, ngunit wala silang maisip. Iniisip nila ang tungkol sa pag-time leap ni Yo, ngunit ito ay naging mahirap kapag nalaman nilang ang pamilya ng driver ay na-hostage ng maaga noong sila ay nag-spy sa ideya na lumikha ng pasilidad na ito. Walang garantiya na ang mga bagay ay magiging pareho din sa pagkakataong ito, at iminumungkahi ni Susyok na ipadala nila si Yo ng mag-isa at hayaan siyang takutin sila. Kung ang mga bagay ay magiging mukhang masama, palagi niyang magagamit ang kanyang time leap. Dahil iyon ang tanging pagpipilian nila, sinusubukan ni Susyok na pag-isipan ni Yo ang misyon na ito. Ngunit si Yo ay nagsimulang magpanik sa ilalim ng lahat ng pressure na ito, at sinabing hindi siya kumpiyansa sa kanyang kakayahan na gawin ito. Halos mauwi na siya sa paggamit ng collapse ability at tapusin silang lahat sa ilalim ng pressure, ngunit niyakap siya ni Susyok na parang nanay niya siya, at sinabihan siyang mag-time leap sa eksaktong sandaling ito kung naramdaman niya na ito ay sobra para sa kanya. Sa lahat ng paghihikayat, pinuntahan ni Yo ang mga dayuhang grupo at ginagamit ang kanyang kakayahan sa dalawang hindi gumagamit ng kakayahan upang suriin ang mga ito para sa anumang mga armas. Nang lumabas sila ng malinis, nagulat siya at inatake siya ng isang maliit na batang babae na asasin mula sa likuran. Sinubukan niyang mag-time leap, ngunit naputol ng babae ang kanyang kanang mata, at sa pagkawala ng isang mata, nawalan siya ng kakayahang mag-time leap. Nagpa siya siyang gumamit ng collapse, ngunit sinabi ng mga dayuhan na kung gagamitin niya ito, tatapusin niya ang dalawang hostage na pinananatiling nasa ilalim ng lupa. Sinusubukan niyang lumaban sa pamamagitan ng paggamit ng telekinesis, ngunit patuloy siyang inatake ng asasin na babae na parang goblin, at nauwi siya sa paggamit ng collapse at sinisira ang lahat. Ang tanging nasawi ay ang kasamahan nilang si Kumaogomi, na nasawi sa pagprotekta kay Nao. Dumating din si Susyok at ang iba pa sa pabrika, at napaluhod si Susyok at nagsimulang gumapang para hanapin si Kumaogomi. Nang maabot niya katawan nitong nasugatan, sinabihan siyang huwag munang pumanaw, ngunit sinabi ni Kumaogomi na sigurado siyang ginawa ni Susyok ang lahat ng iyon sa kanyang sarili tungkol sa kanyang palayaw na pu, at huminga na sa kanyang huling hininga. Sobrang naiyak si Susyok sa pagpanaw ng kanyang matalik na kaibigan, at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Pagkalipas ng 2 araw, nagising si Yo sa ospital pagkatapos ng kanyang operasyon. Sinabi sa kanya ni Shinichi ang mga nangyari at ibinunyag na ligtas si Nao, ngunit hindi nakaligtas si Kumaogomi. Sa paghahayag na ito, naging malungkot si Yo, iniisip ang tungkol sa kanyang kapatid at kung ano ang nararamdaman niya, tulad ng naramdaman niya noong nawala si Ayana, at inakala niya na hindi na niya ito makikita kahit kailan. Sa una, nabigla siya at iniisip na kasalanan niya ang lahat, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mga kaibigan ni Susyok na ito ay isang maling kalkulasyon sa magkabilang panig, at hindi siya ang dapat sisihin. Pagkatapos nito, pumasok si Ayana at tiningnan siya at sinubukang pasayahin siya. Dahil doon, lumipas ang mga araw, at binibisita siya ng lahat, simula kina Takajo, Yuza, at iba pa. Nang dumaan si Yuza na may dalang pagkain, hiniling ni Yo si Meza na lumabas at kausapin siya tungkol sa kabilang buhay at kung ano ang nasa hinaharap. Sa pakikipag-usap sa kanya, napagtanto niya na dapat niyang pahalagahan ang ilang sandali na ipinagkaloob sa kanya salamat sa kakayahan ni Yuza. Nang maglaon, sa panahon ng isa sa mga pagbisita ni Yuza pabalik sa kanyang bayan upang i-promote ang restaurant ng kanyang mga magulang, lumabas si Meza at sinabi ang kanyang mga papuri sa kanyang mga magulang, at ito ay nag-uugnay din sa kanyang kwento. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas, at si Yu ay unti-unti nang naigagalaw ang lahat ng kanyang mga paa at nagsimulang gumaling. Sa kalaunan ay lumabas siya upang makita ang kanyang kapatid at nalaman kung gaano siya nalulungkot at nalulumbay.
Sa kabila nito, siya ay nagpaplano ng sunod na gagawin at sinabi sa kanya na sa lalong madaling panahon ang iba pang mga dayuhang grupo ay papasok sa Japan, at sila ay pupuntiryahin ng walang pag-aalinlangan. Nalungkot siya at nalumbay sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan, at si Yu ay naglakad pabalik sa kanyang silid. Doon niya nakita si Nao na naghihintay sa kanya, at kinausap niya ito tungkol sa kanilang sitwasyon ngayon. Sinabi niya sa kanya ang isang kakaibang ideya na sa kanyang kapangyarihan, maaari niyang ipagpalagay na alisin ang kapangyarihan ng lahat mula sa mundong ito, at siguraduhing walang sino man ang maaaring umatake sa kanila. Ngunit ito ay nangangahulugan na kailangan niyang maglakbay sa buong mundo at sumanib sa libo-libo kung hindi milyon-milyon at bilyon-bilyong tao. Pagkatapos ng lahat ng iyon, walang masabi kung kakayanin pa niyang panatilihin ang kanyang katinoan sa puntong iyon. Iniisip ito saglit ni Yo at nababad sa kung gaano ito ka-brutal, ngunit sa katunayan, may posibilidad na humantong ito sa isang magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Tumayo siya at nangako na hindi niya ito gagawin para sa kanya, at sinabi niya sa kanya na mahal niya siya at ipinaliwanag kung paano niya nabuo ang mga damdaming ito sa paglipas ng panahon, pagkatapos niyang tulungan siyang makawala sa kanyang depresyon. Sinabi ni Nao na kahit na ito ay mabuti para sa kanya, dapat na ginawa niya ito dahil siya ay nagkasala o responsable sa kanyang sarili. Bukod pa riyan, sinabi ni Nao na ito ay isang nakatutuwang ideya at hindi niya kailangang gawin ito. Pero sinabi ni Yo na hindi na ito mahalaga, at gagawin niya ito para sa kanya, at para mas mahulog ang loob ni Nao sa kanya. Sinabi ni Yo na gusto nitong lumikha din ng magandang kinabukasan para sa kanilang lahat, at nang marinig niya ito, sinabihan siya ni Nao na mangako at maghihintay sa kanya, at kung magagawa niya ito, tiyak na mai-inlove din ito sa kanya. Para maging totoo ang mga bagay-bagay, sinabihan siya ni Nao na magsimula sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang kapangyarihan, at ginagawa niya ito para ipakita ang kanyang determinasyon. Sa ginawang desisyong ito, lumabas si Yu upang sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa nakatutuwang layuning ito at kung paano na siya nagsimula. Pagkatapos, lahat sila ay naggrupo kasama ang iba pang mga miyembro ng grupo ni Susyok, at sinabi nila sa kanya na pumunta sa ibang bansa at simulan ang pagharap sa isang problema sa pangkalahatan at ipaubaya ang Japan sa kanila. Sa lahat ng bagay na isinasaalang-alang, sinimulan ni Yu ang pag-iimpake ng kanyang mga bag, at sa araw ng paglipat, nakatanggap siya ng regalo ng isang maliit na translation device mula kay Nao, at sinabi ni Yu na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nagsisimula ang kanyang paglalakbay sa Singapore kung saan nakahanap siya ng listahan ng mga gumagamit ng kakayahan sa pamamagitan ng pagbabayad para dito. Mula doon, pumunta siya sa Pilipinas para dambungin ang kapangyarihan ng pinuno, na may kakayahang magbasa ng isipan. Ginagamit niya ang kakayahang ito sa kanya upang mahanap ang may kakayahan ng seeker ability, na isang bata na nagngangalang Gelo. Mula doon, pumunta siya at nakilala si Gelo at sinliyuhan din ang kanyang kapangyarihan, na nagbibigay daan sa kanya na makita ang lokasyon ng mga may kapangyarihan sa mapa. Pagkatapos, nagsimula na siyang maglakbay at harapin ang lahat ng ability users sa Pilipinas. Susunod, nagpunta siya sa South Africa kung saan tinatanggal niya ang maraming mas maliliit na grupo na may mga gumagamit ng kakayahan sa kanila. Hindi nagtagal ay nakakuha siya sa kanyang sarili sa palayaw ng isang one-eyed ability remover sa buong mundo, at nakakuha ng bounty sa kanyang ulo. Sumunod siyang nagtungo sa Egypt kung saan nakuha niya ang kakayahang sabihin kung anong kakayahan ang kanyang ninakaw. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang suriin ang isang bansa pagkatapos ng isa pa at nag-iipon ng isang malaking bilang ng mga kapangyarihan, kabilang ang mga nagbibigay daan sa kanya na isalin ang mga bagay sa kanyang ulo, isa na ginagawang hindi na niya kailangang matulog, at isa na nagpapahintulot sa kanya na palalin ang mga umiiral na sakit. Sa kabundukan ng Afghanistan, nakahanap siya ng bagong grupo ng mga tao sa kanyang mapa na tila mga bata na hindi pa nauunlad ang kanilang mga kakayahan. Sinusubaybayan niya ang mga ito at ginagamit ang kanyang mga kakayahan upang maipakita ang kanilang mga kakayahan ng maaga, upang maaari niyang nakawin ang mga ito. Pagkatapos ay gagawa siya ng mga round trip sa ibang mga bansa na napuntahan na rin niya upang matiyak na walang sino man ang natitira na may potensyal na bumuo ng mga bagong kakayahan. Sa India, una niyang nakatagpo ang anti-one-eyed force na umatake sa kanya sa oras na makita siya. Ngunit natalo niya silang lahat gamit ang kanilang kakayahan sa larangan ng puwersa, at kinuha din ang lahat ng kanilang mga kakayahan.
Pagkatapos ay tumungo siya sa Pero at nakahanap ng isang babae na gumagamit ng kanyang kakayahan sa pagpapagaling upang tulungan ang iba, ngunit nakapanghihinayang kinuha din niya ito. Nag-iisip siya kung dapat ba siyang mag-time leap at iligtas si Kumogomi, ngunit pagkatapos ay nagpa siya laban dito na may dahilan na hindi niya dapat suwayin ang mga batas ng kalikasan ng higit pa sa mayroon siya. Sa Cuba, sinimulan niyang maramdaman ang mga unang sintomas ng malaking bilang ng mga kakayahan na magkakasamang nagtitipon sa loob niya. Siya ay hindi sinasadyang gumamit ng collapse at nawasak ang isang gusali, at gumamit ng telekinesis upang iligtas ang isang inosenteng tao. Ngunit pagkatapos, nakontrol niya ang kanyang sarili sa oras na yon. Sa kalaunan, napadpad siya sa Saudi Arabia at pilit na pinipilit na matulog para makapagpahinga ng kaunti. Ngunit kapag siya ay nagising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bagong lugar, at ang kanyang memorya ay malabo. Tinitingnan niya ang balita at napagtanto na sa kanyang pagtulog, nagdulot siya ng napakalaking pagkawasak sa pamamagitan ng pagpunta sa isang automatang berserk mode upang manghuli ng mga gumagamit ng kakayahan. Nagpa siya siyang hindi na matulog at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa Italia kung saan siya nakaupo sa isang upuan, habang inaatake ng isang grupo ng mga dayuhang miyembro na inatake siya ng mga armas. Habang iniisip niya kung ano ang ginagawa niya doon at kung bakit naglalakbay pa siya sa mundo, nagsisimula siyang mawalan ng layunin. Ngunit pagkatapos, nasulyapan niya ito pabalik sa pamamagitan ng pagtingin sa maliit na translation booklet na ibinigay sa kanya ni Now. Sinusubukan niyang alalahanin ang mukha nito at kung sino siya, ngunit napakatagal na para sa kanya na maalala iyon ng malinaw. Sa huli, napagpasyahan niya ang kanyang sarili na maniwala na dapat ito ay isang taong mahalaga sa kanya at magpapatuloy sa kanyang misyon. Sinimulan niyang sakupin ang mga bansa pagkatapos ng isa pang bansa mula sa mga gumagamit ng mga kakayahan. Pagkatapos ng isang buong taon ng isang malupit na paglalakbay sa buong mundo na nakikipaglaban sa hindi mabilang na mga grupo ng mga dayuhan, at kumuha ng tila walang katapusang bilang ng mga kakayahan, nawala ang kanyang pakiramdam sa sarili ng maraming beses sa paglalakbay na ito. Ngunit ang kanyang damdamin para kay Now ay palaging nagbabalik sa kanyang misyon. Sa wakas, dumating ang araw na kinuhanan niya ang huling tao sa Earth ng kanyang supernatural na kakayahan na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Habang siya ay bumagsak sa lupa matapos matupad ang kanyang pangako, dumating si Susyuk upang kunin siya at inihatid siya pauwi. Nang magising siya sa kama ng ospital na nasa tabi niya si Now, tinanong ni Yo kung sino siya, at napagtanto ni Now na nakalimutan na niya ang tungkol sa kanya. Matapos makaipon ng napakaraming kapangyarihan at dumaan sa napakaraming malupit na karanasan, nakalimutan na niya kung sino siya. Ngunit nagpa siya siyang tuparin ang kanyang pangako at sinabi sa kanya na siya ang kanyang kasintahan, at sinabi sa kanya ang kanilang oras na magkasama sa student council. Sinabi ni Now sa kanya na siya ang gumawa ng booklet na iyon para sa kanya, at sinabi ni Yo sa kanya na sa buong paglalakbay niya, iningatan niya ito bilang isang antang-antang sa swerte. Pinasalamatan siya ni Now sa pagtupad sa kanyang pangako at pagbabalik ng ligtas, at inihatid siya sa labas upang makita ang kanilang mga kaibigan.